Nagsisimula ang kwento sa video game na Mythic World, isang laro na inilabas 10 taon na ang nakakaraan bilang isang dating sim na para sa mga babaeng players. Pero ang nakakagulat, nauwi ito sa pagdagsa ng mga lalaking players. Pinapayagan ng game features ang mga player na pumili. Mula sa iba't ibang klase ng mga character, simula sa mga madaling laruin at malakas hanggang sa mga character na sobrang hirap gamitin. Pero hindi naman pala epektibo. At sa gitna ng dami ng mga character na ito, may isang character na kinalimutan na ng lahat dahil sa sobrang hirap i-level up, tsaka ang hihina pa ng skills niya. Pero, may isang baliw na minaster ang character na ito, na si Baek Yuseol, sa loob ng 10 walang katapusang taon. Sa sandaling ito, pinatutunog niya ang kanyang mga daliri para mag-warm up. At siya mismo ang taong pumiling laruin ang kinalimutang character na yon sa isang napakagandang araw na presko at maaliwalas ang hangin. Humihigop ng mainit na tsaa si Baek Yuseol, habang ang mga mata niya ay nakatitig ng maigi sa screen ng computer. Nagbabasa siya ng mga post sa game forum. Maraming mga bagong post, at tila may isang bagay na kawili-wiling nangyayari. Pagkaklik niya sa isang post, lumabas ang sunod-sunod na mga comment ng mga player. May nakasalubong na bobong dragon sa laro. Bigla na lang itong lumitaw at binura ang lahat ng game data ko. Paano nangyari to? Sabi rito, namatay ang character ko, at hindi na ako makapag-login. Ano ba talagang nangyayari? Bigla na lang nabura ang character ko. Habang binabasa ito, medyo nalilito si Baek Yuseol. Anong klaseng final boss ba? Ito, para sa isang dating sim game. Akala ko ba matatapos ang laro kapag nagkatuluyan ang dalawang character? Habang nag-i-scroll siya pababa, may napansin siyang post na nakakakuha ng maraming atensyon. Lahat kayo, pakinggan nyo, hindi matalo-talo ang boss na to. Itong Black Magic Dragon na may sobrang talim na sungay ay may likas na magic resistance na 99%, walang cooldown, at palagi akong pinapahirapan ng spell absorption skill niya at may kung ano pang magic na itinitira. Paano ko to mapapatay? Siguradong gamebug ito. Si Baek Yuseol ay biglang na-realize na post pala ito ng isang sikat na trickster. Dahil sa kuryosidad, ibinaba niya ang kanyang tasa at napasigaw, ang galing naman ng final boss na to. Sa sandaling ito, ipinatong niya ang kanyang baba sa kanyang kamay, tiningnan ang forum post ng ibang mga player, at nag-analyze. Ang garagal naman. Isang monster na immune sa magic sa mundong puno ng magic, napaka-imposible. Siguradong bug lang to sa laro. Maraming nagrereklamo na bigla na lang naglaho ang kanilang mga character nang walang bakas. Kasabay nito, may lumitaw na notification sa screen. Lumitaw na ang Black Magic Dragon Knight na si 13th Moon. Si Baek Yuseol ay kuryosong nag-click para basahin ulit ang storyline ng laro. Sa Mythic World, mayroong isang kulto na tinatawag na Black Magic People. Ang layunin nila ay tulungan ang ibang mundo na tinatawag na Persona Gate na sakupin ang mundo kapag nakamit nila. Ang layuning ito, lilitaw ang Black Magic Dragon at 70% ng kontinente ay sasakupin ng Persona Gate. Pagkabasa nito, napanganga sa gulat si Baek Yuseol at napasabi, puro player versus player lang ang inatupag ko at hindi ko binibigyang pansin. Ang kwento ng laro, pero sa pagkakataong ito, talagang magulo na. Medyo nalilito siya at nag-isip, hindi ko ba ito dapat iwasan? O siguro dapat subukan kong pag-isipan at kumilos. Sinimulan niyang ilipat ang mouse sa notification bar. State. Gusto mo bang labanan ang Dark Magic Dragon? Pakipili ang oo, o hindi nang walang pag-aalinlangan. Pinili niya ang oo. Ipapakita ko ang mga skill na hinasa ko sa loob ng nakalipas na 10 taon, kampanteng sabi ni Baek Yuseol. Tungkol naman sa karakter ni Baek Yuseol, siya lang ang tanging karakter na hindi marunong gumamit ng magic, kahit na sa laro ay lahat naman ay nakakagamit ng magic, pero dahil mismo doon, kahit ang mga veteranong player ay ayaw siyang piliin dahil sa pagiging walang silbi na karakter. Sa totoo lang, mas mahina pa ang karakter na ito kaysa sa mga minor character. Pero syempre, may konti naman siyang alam na magic at iisang spell lang yon. Balik sa laro, sa mga sandaling ito, ang Dark Magic Dragon ay nag-iipon ng isang dambuhalang fireball sa bibig nito. Agad-agad, ibinuka nito ng malapad ang kanyang bibig at ibinuga ang fireball. Ang lakas na yon ay rumagasa patungo kay Baek Yuseol sa bilis na hindi ka panipaniwala. Sa harap ng sitwasyong buhay o kamatayan, si Baek Yuseol ay nanatiling kalmado, tsaka ngumisi ng may paghahamak. Agad niyang ginamit ang kanyang super blink skill para sumugod paharap at hiwain ang leg ng dragon nang paulit-ulit na nagbiblink. Ang blink spell ni Baek Yuseol ay nagpapahintulot sa kanya na mabilis na mag-teleport sa ibang lokasyon sa loob ng 3 hanggang 10 metro. Pero, ang lokasyon ng blink ay random lang. Kaya, kung hindi niya makokontrol ng maayos ang distansya, agad siyang mamamatay dahil sa sobrang bilis at lakas ng bangga. Bukod pa rito, ang cooldown time at mana cost nito ay sobrang lala, dagdag pa ang parusang 2 segundong pagka-paralyze matapos gamitin ang skill na ito.
Kaya naman, kahit sino ay pwedeng matuto nito, pero walang nagtatangkang gumamit nito. Pero, iba ang level ni Baekhyun Seol. Na-master niya ang blink at kaya rin niyang kontrolin ang direksyon at distansya ng teleportation. Mas milagroso pa, alam niya kung paano labanan ang parusa ng skill na ito nang hindi gumagamit ng mana kahit konti, at ang karakter ni Baekhyun Seol ay wala naman talagang mana. Stats simula pa nung una. Hindi gaya ng ibang mga spell, ang blink ay isa lang talagang movement skill, pero si Baekhyun Seol ay nahumaling sa karakter na ito dahil ang lahat ay nakabase sa skill levels. Sa nakalipas na 10 taon, puro naglaro ako ng iisang karakter na hindi gumagamit ng mahika sa labanan. Sa puntong ito, biglang sumugod si Baekhyun at humawan ng mahabang daan gamit ang kanyang talim. Sa harap mismo ng Dark Demon Dragon. Hindi lang yon, hinati niya pa ang halimaw sa dalawa, talagang hindi ito biro. Pagkatapos nito, tumayo siya ng may pagmamalaki na parang isang Diyos. Isang notifikasyon ang lumitaw. Tinalo mo na ang final boss ng Dark Moon episode. Sa totoo lang, nagulat din si Baekhyun at napasigaw, ano, napatay ko na ang final boss na Dark Demon Dragon. Alam kong nakasuot ako ng mga rare relic mula ulo hanggang paa, pero wala pa rin kwenta ang character na to. Isang malaking himala talaga, pero kahit ano paman, ang galing nito. Kailangan ko itong i-flex sa social media na napatay ko na ang Dark Demon Dragon bago pa man maipost ang balita. Nagpakita ang computer ng maraming pulang error notification dahil umabot na ito sa 70% error conclusion. Na ang mundo ng mitolohiya ay nawasak na. Gayunpaman, napakalapit mo na sa totoong ending. Habang nakatingin sa mga notifikasyong ito, napasinghap sa gulat si Baekhyun at napasigaw, ano bang nangyayari dito? Bago pa man siya mahimasmasan, may isa pang notifikasyon na lumitaw. Mangyaring magpatuloy sa totoong ending. Sa sandaling ito, sobrang nataranta siya at sumigaw, ano ba to? Pagkatapos ay mahiwagang naglaho ang ating bida sa loob mismo ng kanyang kwarto. Sa pagdilat ng kanyang mga mata, nagulat siya sa nakitang kakaibang lugar. Nakahandusay na ngayon si Baekhyun sa lupa. Pilit siyang bumangon habang nahihilo, nagtataka siyang napahawak sa kanyang ulo. Habang nagtatanong, anong nangyari? Biglang nanginig ng malakas ang kanyang katawan. Tumingin siya sa paligid at sumigaw. Nasaan ako? Bigla siyang naakit sa isang liwanag. Agad niyang napagtanto na isa itong salamin, lumapit siya at tinitigang maigi ang salamin. Ang hindi niya mapaniwalaan sa oras na ito ay ang kanyang itsura. Isang pamilyar na mukha na kasama na niya sa loob ng mahigit 10 taon. Si Baekhyun mismo yon. Pero bago pa niya maintindihan ang nangyayari, biglang may lumitaw na notifikasyon sa harap niya. Unang episode, Takasan ng Pagtugis. Biglang napagtanto ni Baekhyun na ito ang unang misyon ni Baekhyun. Imposible, nanaginip ba ako? Noong sandaling iyon, kinapkap niya ang kanyang bulsa at may nahanap siya na nagpatulala sa kanya ng ilang segundo. Ang unang bagay na nakuha niya ay ang Stella Trainee Enrollment Certificate. Sa puntong ito, kahit na ayaw niyang aminin, nahulaan na ni Baekhyun kung nasaan siya, ito ay ang mundo ng mitolohiya, kaya simula ngayon, ako na si Baekhyun. Sa pag-iisip nito, napahawak siya sa kanyang mukha sa tindi ng pighati, pero kailangan niyang mag-isip ng maayos. Sabi ng boses na iyon, kailangan ko raw maabot ang totoong ending. Pero sa pagkakaalam ko, walang totoong ending ang larong ito. Mayroon itong walang katapusang posibleng ending. Noong sandaling iyon, napuno ng kaba ang kanyang mga mata. Sandali lang. Posible kayang walang nakatuklas sa totoong ending sa nakalipas na 10 taon. Lintik naman, pero wala na akong oras para isipin yan. Kung tama ang alala ko, pagkagising ni Baekhyun, hahabulin at susugurin siya ng mga itim na demonyo sa loob ng bahay. Sa pag-iisip nito, mabilis siyang nagmadali. Pumunta siya sa bintana at palihim na nagmasid. Sa harap niya ay isang grupo ng mga taong nakasuot ng magkakaparehong itim na damit. Sa ilalim ng bumabagsak na nyebe, balisa silang naghahanap at sumisigaw ng malakas, lintik, saan na tumakbo ang hayop na yon. Pagkakita rito, yumukod si Baekhyun sa likod ng pinto. Palihim siyang sumilip at naisip, yari na. Nandito na sila. Samantala, sa labas sa oras na ito, isang lalaking may mapuputing mata ang may nakita. Itinuro niya ang gawing unahan at sumigaw, hoy, mga kasama. May bahay doon. Pasukin natin at mag-search. Pagkatapos niyang magsalita, sabay-sabay na sumagot ang buong grupo. Napagtanto niyang kailangan ng agarang aksyon sa problemang nasa harap niya, pero nag-aalala siya dahil hindi niya alam ang gagawin ngayon. Naalala niya na parang may takdang oras para iwasan sila. Pero dahil mag-isa lang siya, hindi siya makakalaban. Habang natataranta siya at hindi alam ang gagawin, biglang lumitaw ang system. Maaari mong gamitin ang blink. Naguluhan si Baekhyun. Magagamit niya ba talaga ang blink? Ipinanganak na may mana leakage syndrome, si Baekhyun na hindi makaipon ng mana ay sa isang bagay na lang umaasa. Iyon ay ang mahika na ginugol niya ang buong buhay para pag-aralan. Balik sa kasalukuyan. Sa labas, patuloy ang pagbagsak ng nyebe na pinuputi ang buong kagubatan.
Sa loob ng lumang bahay na ito, patuloy na pinag-iisipan ni Beck UCL ang mungkahi ng system, pero sa ngayon, ang kanyang blink skill ay level 1 pa lang. Mayroon lang itong layo na hanggang 9 metro. Sa sandaling ito, sobrang nagtataka siya. Paano nagawa ng lintik na system na to na utusan siyang gumamit ng blink? Hindi naman siya nakaupo sa harap ng computer at naglalaro gamit ang mouse para mag-blink ng ganoon. Sa labas, ang mga miyembro ng Black Demon Cult ay mabilis na tumatakbo patungo sa bahay. Ang tunog ng mga yabag na papalapit ay lalong nagpataranta kay Beck UCL. Lintik, nandito na sila. Kailangan ko ng kumilos ngayon. Wala na akong oras. Bahala na, susugal na ako sa inyo diyan. Pagkarating nila, may natuklasan sila. Ang kanilang mga mata ay nagliliyab sa galit. May isang sumigaw, "Boss, nahanap ko na ang hayop na yon." Habol. Bilisan nyo. Hulihin nyo siyang buhay para sa akin. Mabilis silang humabol mula sa likuran. Nakasigaw sila ng malakas, "Hinto. Huwag niyo siyang hayaang makatakas. Hulihin niyo siya." Samantala, kumaripas ng takbo si Beusiel para sa kanyang buhay. Sa unahan. Ito rin ang unang hamon sa Blink tutorial para mawala ang mga humahabol sa kaniya. Habang tumatakbo, naisip niya na nakasuot ang mga ito ng mahiwagang sapatos, kaya mas mabilis silang tumakbo kaysa sa kaniya. Kaya naman, ang tanging paraan para makatakas ako ay gamitin ang Blink. Kalma lang. Ilang beses ko na itong nagamit noon. Kaya syempre, dapat alam ko kung paano ang tamang tiyempo nito. Sa sandaling ito, naabutan na nila siya sa mismong likuran niya at sumisigaw ng, "Ikaw na bata ka, bakit ayaw mong huminto?" Lumingon siya at bigla niyang naisip, "Lintek, naabutan na nila ako agad." Pero ang totoo, may kahinaan ng blink. Kung hindi kontrolado ng gumagamit, ang distansya. Ayon, mababangga sila sa ibang mga bagay at agad na mamatay. Pero kung ako ang gagawa, mag-iiba ang takbo ng usapan. Naisip ni Beusiel sa kanyang sarili habang tumatakbo. Kasabay nito, ang pinuno ng grupong Black Demon ay nakahabol sa kanyang mismong likuran. Itinaas nito ang kanyang espada at sumigaw ng malakas, "Ihahatid na kita sa impyerno. Mamatay ka, hayop ka." Sa kritikal na sandali, na nasa pagitan ng buhay at kamatayan, ginamit ni Beusiel ang kanyang skill na blink para makatakas. Bigla siyang natuwa at naisip, "Ayos, gumana." Habang naiwan namang nakanganga sa pagkamangha ang grupong Black Demon. "Hoy, ano yun, Blink? Mage din ba? Ang batang yon?" Nang makitang nawawalan ng kontrol ang kaniyang mga hangal na kasamahan, agad na lumingon ang boss para pakalmahin sila. "Huwag padalos-dalos. May kahinaan ng Blink. Mapaparalisa ang gumagamit nito ng mga 2 segundo. Ito na ang pagkakataon nating kumilos." Pagkasabi nito, lumingon siya kay Beusiel, pero laking gulat niya at hindi siya makapaniwala sa nakikita. "Teka, paanong? Nakakagalaw pa rin ang batang yon sa panig na ito?" Patuloy pa ring tumatakbo ng mabilis si Beusiel. Habang tumatakbo, patuloy niyang pinalalakas ang kaniyang loob. "Ingat, kailangan ko pang maging mas maingat. Sige na, kailangan kong gamitin itong baku-bakong daan para makatakas." Kung ang sinumang manlalaro ay hindi matututo kung paano gamitin ang blink sa sandaling ito, kamatayan lang ang patutunguhan. Sa katunayan, 99% ng mga manlalarong pumipili kay Beusiel ay hindi matapos ang tutorial na bahagi. Sa natitirang 1%, habang nagagawa nilang makalagpas sa tutorial, bigo naman silang makuha kung paano kontrolin ang distansya ng blink at ang mga combo nito. Sa pag-iisip nito, mabilis siyang nag-blink ng paulit-ulit, palipat-lipat sa iba't ibang pwesto. Labis itong ikinamangha ng Black Demon Cult. Ha? Nagawa niyang mag-blink sa ganitong lugar. Siraulo siguro ang batang to. Pagkatapos ay lumingon ang pinuno sa kaniyang mga kasamahan at nagsabi, "Ang mga marunong gumamit ng mahika, lumapit sa harap. Aatakehin natin siya mula sa malayo." Dahil doon, 3 sa kanila ang tumayo sa unahan, matatapang ang mukha, at puno ng pagnanasang pumatay. Napansin na hindi na sila humahabol sa likod, sumulyap si Beusiel sa kanyang likuran, at isang bagong pag-aalala ang nabuo sa isip niya. Tapos na ako. Balak ba nilang gumamit ng mahika? At ang ikalawang bahagi ng pangunahing gabay ay ang paggamit ng blink para iwasan ang mga mahiwagang pana. Buwisit naman. Noong naglalaro pa ako, nakikita ko ang nasa likuran sa pamamagitan ng screen, kaya hindi mahirap iwasan ang mga atake yon. Bigla, nagpakita ang system ng isang abiso. Na-activate ang skill na Mana Syndrome. Naka-disable ang Mana Syndrome. Sixth Sense at Accelerated Perception, activated na. Sa sandaling matanggap niya ang abiso, naramdaman agad ni Beusiel ang paparating na mga mahiwagang pana. Kahit hindi na niya kailangang lumingon, at sa paraang iyon, madali niyang naiwasan ang mga mahiwagang panang ito. Kasabay nito, isang dambuhalang isinumpang pana ang mabilis na tumama sa kaniya. Biglang napagtanto ni Beusiel na ito na ang sandali para gamitin ang huling blink skill. Mapalad siyang nakaligtas sa kritikal na
Ataking ito. Isang nakabibinging pagsabog ang umalingaw-ngaw na parang bulalakaw na bumagsak sa lupa. Napakalakas ng presyon kaya si Busiel ay hindi makatayo at napaupo na lang habang inaalalayan ang sarili gamit ang kaniyang kamay. Sa puntong ito, ang usok mula sa pagsabog ay nagsimulang mawala, pero ang natira na lang ay isang malaking hukay. Doon pa lang nagkamalay si Busiel at naisip, grabe yon. Muntik na ako doon. Pero hindi ito ang oras para mamahinga. At agad siyang tumakbong muli. Bigla, ang kanyang mga mata ay napuno ng takot. Sa mismong harap niya ay isang malalim na bangin, isang maling hakbang lang ay kamatayan na dahil sa pagkahulog. Para makipagkita sa kaniyang mga ninuno. At ito rin ang ikatlong hamon sa bahagi ng Blink Guide para tawirin ang bangin. Bigla niyang naisip na marahil ang tanging paraan para makapunta sa kabilang panig ay ang tumpak na pagtiempo sa distansya ng Blink. Pagkatapos ay makakatagpo siya ng ilang mga mage na dumadaan at makakatakas. Iyon din ang maghuhudyat ng pagtatapos ng bahagi ng tutorial. Pero para malagpasan ang part na ito, kailangan niyang i-cancel ang blink spell na nag-a-activate sa loob ng 0.1 segundo. Isang pagkakamali lang ay katumbas na ng kamatayan. Mayroong mga dalawang lumulutang na bato rito. Buwisit naman, ang pagkakaroon ng 0.1 segundo ay talagang mas madaling sabihin kaysa gawin. Hindi ko talaga alam kung sinong gagong nagsulat ng script para sa tutorial na ito. Siguradong baliw ang taong yon. Gayunpaman, ang gawaing ito ay hindi imposible. Ang problema ay nasa mga detalye. Habang iniisip ito, biglang sumigaw ang mga boses mula sa Dark Cult. Ayun siya. Nasa mismong harap natin. Kasabay nito, ang mga taong iyon ay nakahabol na rito. Nagulat si Busiel, lumingon siya sa likod. Iniisip na mas malapit ang mga humahabol kaysa sa inaasahan niya. Ang distansya sa pagitan niya at nila ay marahil nasa 100 metro. Habang ang cooldown ng blink spell ay 3 segundo, kaya wala siyang sapat na oras para mag-blink sa kabilang dulo, kaya naiwan siyang may isa na lang na opsyon na patayin silang lahat. Pagkatapos, naupo si Baekusiel at nagtago sa likod ng puno para planuhin ang kanyang laban. Bigla siyang napaisip. Nakakabaliw to. Bakit ba ako naglakas loob na isipin kaya ko to agad pagkatapos ng isang matinding laban? Kung laro lang to, hindi hahayaan ng system na lumitaw ng sunod-sunod ang mga kaaway na humahabol sa akin. Pero realidad ito. Walang mga panuntunang pipilit sa kanya. Na sumunod na lang ng bulag sa sistema ng laro. Ang pumatay ng tao ay hindi na dapat inaalala, hindi dahil sa ang mga lalaking ito ay mga kaaway ng magulang ko gaya ng nasa kwento ng laro. Sa wakas, dumating na sila, mahigpit na hinawakan ni Baekusiel ang kanyang espada, handa na depensahan ang sarili. Mababakas sa kanyang mukha ang matinding determinasyon. Sige, lumapit kayo. Haharapin ko kayong lahat. At ilang sandali lang, naabutan na nila ang pwesto niya. Mukhang galit na galit pa rin ang pinuno nila. Pulang-pula ang mukha nito sa poot. At sumisigaw. Ang batang ito ang malapit ng mahuli. Bilisan nyo. At hulihin nyo ang batang yan para sa akin. Pagkatapos niyang magsalita, ang buong grupo ay sabay-sabay na sumigaw, tsaka mabilis na sumugod. Halatang galit na galit ang bawat isa sa kanila. Samantala, nanatiling kalmado si Baekusiel. Hindi man lang natinag. Ang isa sa mga lalaking itim na demonyo ay ngumisi nang makitang magaling ang bata. Naglakas loob kang lumaban. Sa amin ng mag-isa. Napakahangal mo talaga. Tapos ka na, bata. Pero nanatiling nakatutok si Baekusiel, pinagmamasdang mabuti para makagawa ng tamang desisyon. Bigla niyang napagtanto na ang layo niya sa target ay nasa 8.7 na metro. Agad niyang ipinakita ang kanyang abilidad na blank at mabilis na sumugod sa lalaking nakaitim. Hindi pa man namamalayan ng lalaki ang nangyayari bago pa siya tuluyang mamatay. Nanlaki ang mga mata ng pinunong nasa tabi niya sa sobrang gulat pero ang mukha ni Baekusiel ay nag-aalab sa determinasyong hindi matitinag. Masyadong mabilis ang kanyang kilos, masyadong delikado, kaya naman ang lalaki na nakaitim ay napasukan ng maraming dugo na tumalsik diretsyo sa katawan ni Baekusiel habang nakikita ang sariwang dugo na dahan-dahang tumutulo sa kanyang mga daliri. Sa mga sandaling ito, wala siyang naramdamang pagsisisi kahit kaunti. Kung hindi sila mamamatay, ako ang mamamatay. Kailangan ko silang pataying lahat para mabuhay. Sa pag-iisip nito, tinira niya ito ng isang malakas na suntok. Pagkatapos, ay buong lakas na sumipa pa ng isa para ilabas ang kanyang galit. Mukhang mahina lang, pero tumalsik ang lalaki pabalik sa grupo ng mga itim na demonyo. Dahil dito, lalo silang nagngitngit sa galit. Pagkatapos mapabagsak ang isa, agad na tumakas si Baekusiel. Marahil kailangan pa ng oras para mag-recharge ang blink niya, kaya hindi niya pwedeng itaya ang lahat sa sandaling ito. Biglang napagtanto ng itim na demonyo na tumatakas siya. Lalo itong nagalit at sumigaw na parang baliw, lintek, tumatakas siya. Sa anumang paraan, hindi nila pwedeng hayaang makatakas ang bata.
Habang tumatakbo si BQCL, naisip niya, isa pa lang ang napatumba ko. Pero sa susunod, hindi na to magiging madali, ano? Ang gagawin ko? Bigla niyang napansin na tumahimik sa likuran niya. Hindi na ba nila siya hinahabol? Eksaktong naisip niya. Iyon, biglang nasa harap na niya ang buong grupo nang hindi niya namamalayan, wala na siyang oras para tumakas pa. Naisip niya, gumagamit na naman ba sila ng mahika? Kung maiiwasan ko lang sana ang mga hayop na to. Sa kabilang banda, bumuka ang bibig ng pinuno ng mga itim na demonyo at inutusan ang kanyang mga tauhan, gawin nyo na. Kasunod ng utos na iyon, isang kakaibang mahika ang lumitaw, diretsong papunta sa pwesto ni BQCL. Nakakita siya ng isang malaking kislap na bumubulusok. Sa kanya, sobrang tensyonado ni BQCL sa mga sandaling ito. Hindi lang isa, kundi maraming missile ang mabilis na humaharurot patungo sa kanya. Sa sitwasyong ito, hindi pa niya alam kung paano tatakas, kaya naman tahimik na lang siyang nagmumura sa loob niya. Lintek na spell na yan, pero bigla siyang sumigaw. Sige, may paraan ako. Sa mismong harapan niya ngayon, may nakita siyang sanga na tumutubo sa isang lamat. Sa bato. Sa isang desperadong sitwasyon na parang nakabitin ang buhay sa isang hibla, ginamit niya ang blink skill at mabilis na tumalon patungo sa sangang yon. At agad na nagkaroon ng malakas na pagsabog pagkatapos. Boom! 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 Ang pagsabog ay lumikha ng isang malaking butas at lumipad ang makapal na alikabok sa paligid. Dito naman, isa sa mga itim na demonyo ang mukhang tuwang-tuwa. Habang nakangisi, buti nga sa batang yan, di ba? Pero bago pa siya makapagdiwang ng matagal, bigla niyang napagtanto na ang butas sa harap niya ay wala man lang bangkay. Nabigla siyang napabulong, nasaan siya. Habang nalilito pa ang lalaki, hindi lang nakatakas si BQCL. Sa kanilang mahika, ginamit din niya ang blink para mabilis na sumugod sa boss nila. Nang mapansin ng pinuno, si BQCL ay nasa harap na mismo ng mukha niya. Nagkatitigan silang dalawa. Ang sikretong teknik na blink ay nangangailangan ng parehong momentum bago at pagkatapos gamitin. Nang walang pag-aalinlangan, nag-blink siyang muli, sumugod paharap, at tinira ito ng isang matinding atake. Sa puntong ito, tanging ang tunog ng desperadong sigaw ang umaalingaw-ngaw sa malayo, habang nakasaksi. Nito, ang buong grupo ng mga itim na demonyo ay sobrang nagulat. Anong nangyayari? Hindi tumigil doon, baon na baon ni BQCL ang espada sa katawan ng lalaking ito, kaya napasuka ito ng dugo, at agad na namatay. Hanggang ngayon, hindi pa rin nila maintindihan kung saan kinuha ng batang ito ang ganoong kalakas na mahika, o kung bakit naging ganoon siya kabagsik. Matapos ligpitin ng dalawa, pagod na si BQCL. Puno ng dugo ang buong katawan niya, naisip niya sa sarili, ngayong napatumba ko na. Ang dalawang ito, kailangan kong magmadali bago pa sila makabawi. Nagsalita ang lalaking may peklat sa mukha, ang halimaw na to. Ang bilis ng reaksyon niya ay sobrang kakaiba nito para sa isang mage. Sino ka bang hayop ka? Matapos marinig yon, napaisip si BQCL sa sarili niya. Siguradong mas mabilis ang reaksyon ko kumpara sa lahat ng ibang players. Pero sa laro lang yon, dito sa mundong to, ibang usapan na. Hindi ko pwedeng iwasan lang ng iwasan ang mga atake nila habang buhay, lalo na't ganito kalapit. Kailangan ko na silang tapusin agad. Habang iniisip yon, bigla siyang sumugod para umatake. Ang lalaking may pilat sa mukha na kanina pa nagmamasid ay napasigaw. Kabisado ko na ang galaw mo. Blink at kutsilyo lang ang gamit ng batang to. Kailangan ko lang protektahan ang mukha at leg ko. Hindi niya ako matatamaan doon. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang espada habang nanunukso. Sige na, halika rito. Tapos, sumigaw siya ng malakas, Ice Tide. Sa kabilang banda, patuloy pa rin si Bekus sa pagpapakitang gilas ng kanyang blink skill. Nagpakawala ang lalaking may pilat ng isang malakas na puwersa direkta sa kanya. Kampante siya sa kakayahan niyang lumaban habang iniisip. Ha? Mahuhuli na kita ngayon? Tingnan natin kung paano ka mamili-pilipit sa sakit, pero bago pa siya makapagdiwang ng matagal. Nagulat siya ng sobra. Hindi lang walang galos si BQCL, kundi mabilis pa itong sumugod sa kasama niya at agad itong pinugutan ng ulo. Pagkakita rito, tumayo ang balahibo ng lalaking may pilat at nanginig siya habang sumisigaw, lintek na yan. Dati, marunong ka lang magtago na parang daga, pero ngayon, nangangahas ka ng lumaban. Punong-puno ng sariwang dugo si BQCL. Malamig siyang sumagot, oo, pero yung lumang ako yon. Ganun pa man, kailangan ko kayong pasalamatan sa pagtulong sa akin na maging mas malakas. Pagkarinig niyon, mapait na sumagot ang lalaking may pilat, hayop ka. Kaya lang naman nangyari yon kasi pinagbigyan ka lang namin. Ngayon, mamatay ka na. Kasabay niyon, humakbang ng matatag si BQCL pasulong. Baka sa mukha niya ang matinding pagnanais na pumatay. Mukha siyang sobrang bangis. Pagkatapos, mabilis niyang ibinato ang kanyang sibat sa kalaban habang tinitingnan ang papalapit na sibat. Nahulaan ng lalaking may pilat sa kanyang loob. Gusto niyang harangin ko siya para makaatake siya sa likod. Asa ka pa, tol. Malabong mangyari yan.
Habang iniisip niya ito, mabilis na lumapit ang sibat sa kanya. Simple lang na itinaas ng lalaking ito ang kanyang espada, at hinati ang sibat. Ngumisi siya ng nakakaloko, akala niya kasi kailangan na niyang lumingon. Akala niya isang hataw lang ay tapos na ang lahat. Pero mukhang nagkamali siya ng tantya, bigla siyang napatigil sa kinatatayuan niya. Nanghihina siyang napasabi ng, ha? Sabay nagnitngit ang kanyang mga ngipin, namimilipit ang mukha niya sa sobrang sakit na hindi maipaliwanag. Sa sandaling ito, hindi umatake si Beakus mula sa likuran gaya ng inaasahan niya, kundi direkta siyang sumugod sa harap. Ginamit niya ang lahat ng lakas niya para itusok ang sandata sa puso nito, habang gulat na gulat pa ang kalaban. Ayaw pa ring tanggapin ng lalaking may peklat sa mukha ang kanyang pagkatalo. Nanghihina siyang sumigaw, talaga bang balak niyang umatake sa harap sa simula pa lang, at doon nagtapos ang unang episode ng pagtakas sa mga humahabol sa kanya. Matapos silang ubusin lahat, lumitaw ang isang notification mula sa system. Nakakuha ka ng karagdagang experience, at nakatanggap ng bonus na regalo. Nakatanggap ka ng regalo mula sa Constelio Project dahil sa pagbuo ng isang kakaibang kwento. Mukhang pagod na si BQCL. Sa sandaling ito, napaupo siya, at naging mabilis at ga. Pagkatapos ay mabilis siyang tumingin sa paligid, gaya ng ibang mga karakter na napunta sa ibang mundo. Nung una ay inakala lang niya na panaginip ang lahat ng ito. Naalala ni BQCL ang sandali ng pakikipaglaban niya para mabuhay kanina lang. Iyon ang unang sulyap niya sa mundong ito. Ito rin ang kanyang unang laban. Higit pa roon, ito ang unang beses na nakapatay siya. Ang totoo ay pumatay siya ng tao para lang makaligtas. Pagkalipas ng ilang sandali, dahan-dahang tumayo si Beakus. Itinaas niya ang kanyang kamay para ipagpag ang alikabok sa kanyang damit at tumayo habang nakatingin sa unahan. Sinabi niya sa kanyang sarili na dahil napunta na siya rito, kailangan na niyang umalis agad sa lugar na ito. Bigla ay may pumasok na ideya sa kanyang isipan. Lumingon siya para tingnan ang grupo ng mga taong itinumba niya. Sa sandaling ito, nag-aalinlangan pa siya at bakas sa kanyang mga mata ang lungkot, pero mabilis din siyang yumuko. Hinalughog niya ang mga bulsa ng kanilang pantalon at damit habang nag-iisip ng malalim. Kahit na parang kaduwagan ang ginagawa niya, kailangan niyang maging praktikal. Sa ngayon, wala siyang kahit isang kusing sa kanyang bulsa. Matapos ang ilang sandaling paghahanap, sa wakas ay nakakita rin siya ng isang supot ng ginto. Nakakita siya ng nagniningning na mga gintong barya, at lihim na nagdiwang sa kanyang sarili. Napaisip siya kung aabot ba ito ng 200 milyon o higit pa. May swerte pa rin pala siya sa gitna ng kamalasan. Ayos. Pero bago pa siya makapagdiwang ng matagal, napalitan agad ito ng pag-aalala. Humarap siya sa kalsadang nasa unahan niya. Pinanghihinaan ng loob, tumambad sa kaniya ang isang malalim at matarik na bangin. Kapag nagkamali siya ng tapak at nahulog doon, tiyak na kamatayan ang aabutin niya, para siyang nakatayo sa pagitan ng buhay at kamatayan. Kabado si BQCL at iniisip kung paano niya tatawirin ang bangin na to. Bigla namang may narinig siyang malakas na tawag mula sa kabilang panig. May tao ba dyan? Tumingala agad siya, at may nakitang grupo ng mga tao sa tapat niya. Mabilis na kumaway si BQCL. Sumigaw siya pabalik, "Hoy, dito! Nandito ako." Napagtanto niya na ang grupong ito ay ang team ng mga mages. Sila yung lumabas sa guide section. Pagkatapos noon, parang baliw siyang sumigaw, "Nandito ako! Nandito ako!" May sumagot mula sa kabilang panig, pero wala namang tulay malapit dyan. "Sigurado ka bang makakatawid ka?" Sumagot siya, "Ganoon ba? Papunta na ako." Noong matanggap niya ang hudyat, humarap ang babae para sabihan ng iba. "Kung ganoon, hintayin muna natin siya sandali." Sabi niya. Kaya naman niyang tumawid. Ang lalaking may asul na buhok na nakatayo sa tabi niya ay nagpahayag ng kanyang pagdududa. Hindi biro ang tumawid sa bangin na ito. Kailangang nasa level ng third rank knightman lang siya para magawa yan. Pero kaya ba talaga ng batang yan? Tugon naman ng babae, "Hindi ko rin sigurado." Habang nagsasalita siya, biglang nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkagulat. Kay gaan at kay husay niyang tumatalon mula sa isang bato patungo sa isa pa. Namangha ang lahat sa nakita nila, habang ang bawat isa ay nanonood ng may kaba. Sa sandaling ito, buong-buo ang konsentrasyon ni Baek Yusol, pinagsisikapang lampasan ang bawat bahagi ng isa-isa. Mabilis pa sa kidlat, nakatawid na siya sa kalagitnaan. Nakatayo lang ang buong grupo habang pinapanood ang eksenang ito, hindi makapaniwala sa kanilang nakikita, at napasigaw ng, "Anong klaseng galaw yan? Isang uri ba yan ng blink magic?" May isang sumagot, siguradong, "Blink yan." Ang boses na iyon ay galing sa isang batang babaeng may berdeng buhok na nakatayo sa likuran. Mukhang napakaganda at napaka-cute ng bata kung titingnan. Humarap ang babaeng may lilang buhok sa bata at pagkatapos ay tumingin kay Baek Yusol na nalilito at nagsasabing, "Blink ba talaga yan?" Pero hindi naman ganoon kadaling kontrolin ang direksyon. At distansya ng ganoon lang. Imposible ito. Mukhang napakagaan at napakahusay ng pagkilos niya. Iyon ang tingin ng iba, pero ang totoo ay nahihirapan na si Baek Yusol.
Biglang may nakita ang babaeng may lilang buhok, nataranta siya, at nanlaki ang mga mata. At nabulol na nagtanong, sino ang dalawang taong yon? Kasama ba sila ng batang ito? Sa pagkakataong ito sa kabilang panig, dalawang lalaking nakasuot na tang itim ang papalapit sa bangin. Dito, nagtataka pa rin ang lahat ng biglang ang isa sa mga lalaki doon ay nagsimulang gumamit ng magic staff para maglabas ng kulay orange na enerhiya sa paligid. Pagkatapos ay itinutok niya ang kanyang kamay ng diretso sa harap, bumuo ng isang nakakatakot na magic circle, at ibinato ito ng diretso kay Baek Yusol. Biglang may sumigaw, "Hoy, mag-ingat ka sa likod mo." Sa sandaling iyon, naramdaman din ni Baek Yusol ang isang nakapanghihilakbot na puwersang papalapit sa kanya. Tahimik siyang nagmura, lintik na yan. Eksaktong paglapit nito, gumamit siya ng blink magic para lumipat ng pwesto, maswerteng nakaligtas, pero isang malakas na pagsabog ang narinig. Sa likuran niya. Bang, 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 bang. Lumingon siya para tingnan kung sino ang tumambang sa kanya, nang mawala ang usok mula sa pagsabog, lumitaw ang anyo ng dalawang lalaking nakaitim. Bigla niyang naisip, sila pala yung mga mercenary kanina. Nabuhay silang muli. Talagang mapanganib sila. May 3 segundo pa bago muling magamit ang blink. Imposibleng maiwasan ang lahat ng spell na yan, kailangan kong humanap ng ibang lumulutang na bato na matatapakan. Habang iniisip ito, biglang rumesponde ang kaba sa kanyang mga mata. Kanayon. Hindi pala siya hahayaang makatakas ng madali ng mga dark mage. Agad silang nagpakawala ng isa pang spell at itinutok ito sa kanya. Mabuti na lang at nagawang kumiling ni Baek Yusol sa isang tabi para iwasan ang puwersang yon. Pero tila nagsisimula pa lang ang tunay na kalbaryo. Biglang ang batong nasa ilalim ng kanyang mga paa ay nahati sa dalawa. Sinubukan niyang magbalanse, pero tila imposible na. Agad siyang nahulog. Pati hulog sa likod, pero hindi siya nawalan ng pag-asa. Nakikipagpatayan pa rin siya sa pagitan ng buhay at kamatayan. Sabi niya sa sarili, na kailangan niyang mabuhay, dapat siyang mabuhay. Pero tila isang panaginip ang lahat, sobrang layo ng lahat ng mga lumulutang na bato mula sa kinahulugan niya. Kahit katiting na pag-asa na lang, nanalangin siya na makatapak sa isa sa mga iyon. Biglang nagliwanag ang kanyang paningin nang makakita ng isang kalapit na bato. Siguro ay hindi pa talaga gusto ng langit na kunin ang kanyang buhay. Gumamit siya ng blink magic para humarurot patungo sa batong iyon at maswerteng nakakapit siya rito. Sa sandaling iyon, mahigpit siyang kumapit sa bato, lumingon, at napasigaw, nakaligtas ba? Talaga ako? Bago pa man siya makabawi, isang nakakatakot na orange na enerhiya ang mabilis na sumugod sa kanya mula sa likuran, naisip ni Baek Yusol na baka rito na siya mamatay. Pero habang nawawalan na siya ng pag-asa at naniniwalang katapusan na niya, biglang may sumiklab na asul na kapangyarihan. Agad na nagbanggaan ang dalawang puwersa na lumikha ng isang dambuhalang pagsabog. Boom, boom, boom. Ramdam na ramdam ang tindi ng presyon nito. Pinilit niyang kumapit ng mahigpit. At pagkatapos ng unos, tumahimik ang paligid. Tanging alikabok na lang mula sa pagsabog ang natira, buhay pa rin. Siya, habang iniisip, paano namang mamamatay agad ang bida? Natulala siya at nagtaka, ano, yung magic na yon kanina? Mga tipak ng yelo na binalot ng kidlat. Sinong makakapagsama ng dalawang skill sa isang atake ng ganoon, at mas? Kahanga-hanga pa ay ang eksaktong kalkulasyon ng pagtira ng hindi nagsasayang ng mana, sinong makakagawa ng ganoon? Kaperpektong atake. Sa malayo, nakatitig ang lahat sa batang babaeng may berdeng buhok na nakatayo sa gitna. Walang mababakas na emosyon sa kanyang mukha, napakalamig nito. Ang lahat ng nakakita ay nagulat at namutla. Isang taong nalilito ang nagsalita, imposible. Nagawa niya ba talaga ang ganoon kagaling na bagay? Samantala, ang dalawang mercenary sa kabilang panig, nang mapagtantong wala silang laban, ay mabilis na tumalikod at tumakas. Pinanood ni Baek Yusol ang kanilang pag-alis hanggang sa maglaho sila sa malayo, habang humihinga ng malalim. Salamat sa langit, ako ay. Buhay siya. Pagkalipas ng ilang sandali, nagawa rin niyang makatawid sa kabilang panig, at malugod siyang sinalubong ng lahat. Tanging ang babaeng berde ang buhok lang ang hindi nag-abalang magmalasakit at tumalikod agad para umalis. Nang makita yon, agad na humabol si Baek Yusol. Todo pasasalamat siyang nagsabi, "Uy, salamat ha. Maraming salamat talaga sa pagtulong mo sa akin kanina." Malamig lang na lumingon ang babae at sumagot, "Hindi ko yon ginawa para lang pasalamatan mo ako, kaya huwag mo na akong pansinin o pasalamatan pa." Pagkasabi nun, tumalikod na siya at naglakad palayo. Medyo nadismaya si Baek Yusol at sumagot na lang ng, sige. Okay. Pinagmasdan niya ang papalayong figura nito, at naisip niya sa sarili na mukhang interesante talaga ang babaeng to. Ngayon lang siya nakarinig ng ganoon ka-cute na boses, kahit na mukhang napakahirap nitong lapitan. Sa huli, mga magnanakaw lang naman sila, pinahirapan at ninakawan nila ang mga taga-nayon. Desperado ay mali, nararapat lang sa kanila ang nangyari.
Ang totoo niyan, karamihan ng mga gawaing ganyan ay pakana ng dark magic cult. Pero buti na lang, dito na yon magtatapos. Kakalagpas ko lang sa pinakamitinding sandali ng buhay ko. At matapos akyatin ang bangin na to, nakatapak na rin ako sa teritoryo ng mga magid. Dito, hindi na ako masusundan pa ng mga taga-dark magic cult. Sa isiping yon, nakahinga siya ng maluwag. At ang mga asong yon, hanggang ngayon, hindi pa rin kilala kung sino ako. Biglang nagpakita ng mensahe ang system. Ikalawang kabanata, pagpasok sa Stella Academy. Habang nakatingin sa board ng system, nagulat siya, ito na ang ikalawang kabanata. Sa bagay, hindi na rin masama. Pero buwisit, paano pa ako papasok sa eskwelahan sa edad kong to? Pagkatapos ay sumakay na ang buong grupo sa sasakyan para pumunta sa Stella Academy. Noong oras na yon, gabi na. Mukhang liblib at tahimik ang lugar na dinadaanan nila, at tanging lagutok lang ng mga gulong ng kalesa ang maririnig sa paligid. Sa loob ng kalesa, pagod na pagod si Baek Yuseol at mahimbing na natutulog. Bigla siyang nakagawa ng kakaibang tunog, Yuseol. Para siyang wala sa sarili, nalulunod sa isang panaginip. Biglang lumitaw ang mga alaala ng nakaraan, isang kakyut na batang lalaki, nakahawak sa damit ng kanyang nanay. Masayang tumatawag ng, Nay. Nanay. Ngumiti ng malambing ang kanyang ina at sumagot, Anak, paglaki mo, magiging isang mage ka. Naniniwala akong kaya mo yan, anak. Pero base sa diary na tinatago ng kanyang ina, mukhang hirap na hirap ang mga magulang niya na palakihin siya. Noong oras na yon, nangako siya sa sarili na mag-aaral siyang mabuti para mapasaya ang mga magulang niya. Tuwing magpupuyat siya sa pag-aaral, at makakatulog sa mesa, dahan-dahan siyang kukumutan ng kanyang ina. Pero isang araw, matapos marinig ang sinabi ng doktor, sobrang nag-alala ang kanyang ina. Doktor, sinabi niyo po bang may monolake syndrome ang anak ko? Siya mismo ay durog na durog at hindi niya matanggap ang balita. Hindi. Hindi maaari. Sabi ng bata habang umaagos ang mga luha sa kanyang mukha. Pero alaala ba ito ni Baek Yuseol o sarili niyang alaala? Sa isiping yon, biglang napabalikwas ng gising si Baek Yuseol. Medyo nahihilo siya kaya napahawak siya sa kanyang ulo. Tumingin siya sa labas ng bintana, umaga na pala. Mataas na ang sikat ng araw. Nakita ng kasama niya sa kalesa na gising na siya at agad na nagsalita. Gising ka na pala, mukhang binangungot ka yata, kung ano-ano ang sinasabi mo na hindi ko maintindihan, gigisingin na sana kita kanina. Kasabay nun, may nagsalita sa labas, aalis na tayo papuntang Luwich, ang satellite city ng Arcanium, maya-maya lang. Unti-unting huminto ang sasakyan at may isa pang boses na nagsalita. Magpahinga muna tayo rito sandali. Agad na bumaba ang lahat para mag-unat-unat. Dahil sa ngalay, nag-unat ng husto si Baek Yuseol. Tapos bigla siyang nagulat, nanlaki ang mga mata niya sa kanyang nakita. Nagkataon na nakatingin sa direksyon niya ang babaeng asul ang buhok. Noong sandaling yon, balak sana niyang kumaway para bumati ng simple. Pero bago pa siya makapagsalita, umiwas na ito ng tingin at naglakad palayo. Napahiya tuloy siya ng konti, kaya napangiti na lang siya ng pilit. Napakasungit naman ng isang to. Pero ayos na rin, maayos naman ang takbo ng lahat. Kung iisipin kung gaano siya nag-alala, natutuwa siya. Na ang panahon dito ay mas malapit sa modernong oras kaysa sa Middle Ages. May mahika sa mundong ito, pero sa mga ligtas na lungsod, may mga tren, eroplano, at mga celestial road na ginawa para mapadali ang malalayong paglalakbay. Makararating sila sa Luwich sakay ng isang napakamodernong airship. Ang Luwich ay nasa ruta papuntang Arcanium. Sa Arcanium, ang lungsod ng mahika, doon talaga magsisimula ang lahat. Ang mga Magical Tower, ang Mage Conference, at ang limang tanyag na academy ay matatagpuan lahat sa Arcanium. Ang academy na may pinakamalalakas na mage at pinakamagagaling na estudyanteng nag-aaral sa kasalukuyan ay ang Stella Academy. Kaya naman, punong-puno ang Stella ng mga henyo at mga noble mula sa iba't ibang panig ng mundo. Pero hindi pa rin maintindihan ni Baek Yuseol kung bakit ang karakter na si Baek Yuseol na nilipatan niya ay nakakapag-aral sa sikat na eskwelahang to. Nakalimutan niyang hindi pa pala niya na-check ang sarili niyang mga skill. Sa isiping yon, dali-dali niyang binuksan ang system para tignan ito. Agad na lumitaw ang status board. Monolake Syndrome unang antas. Lakas, tumaas ng 3%. Bilis, tumaas ng 5%. Agility, tumaas ng 10%. Ang Sixth Sense ay kumakain ng spirit energy nang gumagamit para i-activate. Ang mana scouting sa loob ng 12 metrong radius at pinapagana ang detection, automatikong nagtitrigger kapag may naramdaman siyang panganib. Habang nakatingin sa status board, tahimik siyang nagpasalamat sa mga skill na meron si Biusil. Sixth Sense at mabilis na pag-scout. Kung wala ang dalawang ito, malamang ay patay na siya sa larong ito. Isang isinumpang puwersa na hindi kayang mag-ipon ng mana sa katawan ang mana leakage syndrome ay isang likas na sumpa na dinaranas ni Biusil. Gayunpaman, dahil dito ay nagagawa niyang maramdaman ang mana sa paligid gamit ang kanyang sixth sense. Nakakatulong din ito para malaman niya ang anumang atake na nakatutok sa kanya.
Kahit hindi siya nakatingin sa direksyong iyon, dahil sa kanyang pakiramdam ay nagagawa niyang makita ang lahat na tila ba bumagal ang takbo ng oras. Kapag may banta o atake sa harap niya, mas mabilis siyang nakakapag-react kaysa sa kayang mapansin ng isang ordinaryong tao. Ito ay isang kinakailangang skill para kay Beosiel dahil hindi siya makagamit ng mana, pero ang lahat ay laging may dalawang panig. Ang paggamit ng sixth sense sa mahabang oras ay umuubos ng maraming lakas ng isip, at ang labis na paggamit nito ay maaaring magdulot ng masamang epekto pagkatapos. Habang nagbabasa hanggang sa bahaging ito, nag-swipe si Beosiel sa statistics section, 1-star power status, 59%. 1-star sharpness, 77%, 1-star speed, 81%, stable stamina 1-star, 51%, unyielding no star, 77%. Mental energy 1-star, 43%, wala nang natitirang mana, blink skill level 0, mana leakage syndrome characteristic level 1. Matapos suriin ang impormasyon, bigla niyang naisip na hindi naman pala ganoon kasama ang mga starting stats niya. Dati ay napakababa ng kanyang sharpness, pero sa mga kamay niya, mag-iiba ang lahat, kailangan niya itong ituloy anuman ang mangyari. Sa mundong ito ng laro, hindi lang iisang uri ng level ang meron, kundi may mga level din para sa bawat attribute. Ang mga skill ay pinapakita bilang level, at ang stats naman ay mga bituin. Ang pinakamataas na attribute level ay 9 na bituin, pero halos imposible na itong maabot. Mahigit 10 taon ko nang nilalaro ang larong ito, pero ang pinakamataas na naabot ko ay 8 bituin lang sa parehong stable stamina at sharpness. Dapat akong mag-focus sa pagpapataas ng sharpness ngayon para mas mapatalas ang aking sixth sense at bilis ng reaksyon. Kaya kung mapataas ang aking stamina at agility sa pamamagitan ng iba pang mga paraan. Sa ngayon, ang problema talaga ay itong mana leakage syndrome. Kung hindi ko ito susubukang sanayin, hindi ako magtatagal. Kailangan ko itong ma-upgrade agad para malaman ang sikreto ng tunay na katawan. Ang Stella Academy ang tanging paraan para mapigilan ang syndrome na to. Wala na akong ibang opsyon kung gusto kong pigilan ang katapusan ng mundong ito. Kailangan kong mapagaling ang malubha kong sakit. Sa pag-iisip nito, napabuntong hininga na lang si Beosiel. Hay, sa totoo lang, ayaw ko talagang pumunta doon. May magligtas sana sa akin sa sitwasyong ito. Biglang tumunog ang system, may mga hindi ka nabasang notification. Napabulala siya sa gulat, ngayon ko lang to nakita ah. Pero bago pa niya ito masuri, isang nagmamadaling boses ang narinig niya. Hoy, kayong mga kabataan, bilisan niyo na ang kilos. Napilitan si Beosiel na isantabi muna ang mga notification na iyon para tingnan mamaya. Nakatitig pa rin sa kanya ang babaeng asul ang buhok sa sandaling iyon, pero nanatili itong malamig at tahimik. Sa harap nila ay may isang lumilipad na barko na nakalutang sa hangin, napakalaki nito at napakamoderno. Sa loob ng barko, tila excited na ang lahat. Biglang may narinig na anunsyo sa speaker. Atensyon po sa lahat, papalapit na tayo sa Arcanium. Pinapakiusapan ng mga pasahero na manatiling nakaupo. Sa sandaling iyon, may napansin ang isa sa kanila at halatang nagulat ito. Agad siyang napangisi ng mapangapi. Hoy kayo, tingnan niyo yung lalaking iyon, kung lumingon-lingon parang bata. Ngayon lang ba siya nakasakay sa flying ship? Haha. Base sa tingin nila, ang taong pinag-uusapan nila ay walang iba kundi si Beosiel. Nang sandaling iyon, iginagala niya ang kanyang paningin sa paligid. Bago ang lahat ng ito para sa kanya. Patuloy naman sa pagdadaldala ng mga ito. Siguradong taga-probinsya na kararating lang ang lalaking yan. Mukhang inosente masyado dito sa syudad, di ba? Hindi ko maintindihan kung bakit hinahayaan ng Stella na makapasok ang mga basurang tulad niya sa academy. Narinig din ni Beosiel ang mga bulong-bulungan tungkol sa kanya. Sinulyapan niya ang mga ito. Hindi pa rin sila tumitigil. Patuloy silang nanglalait at sinasabing kakalat ang balitang ito kahit saan. Ang ilang katulad niya ay sapat na para madumisan ang reputasyon ng lahat. Tinitigan niya lang sila, pero hindi na niya pinatulan ang kanilang pangungutya. Napabuntong hininga na lang siya at umiwas ng tingin. Nabigla ang lalaking iyon sa naging reaksyon niya. Naisip ni Beosiel, mga isip bata lang ang mga to. Matanda na ako. Hindi ko sila papatulan sa ganitong level. Ang kawalan niya ng pakialam ay labis na nagpahiya sa mayabang na batang mayaman na iyon. Sumigaw ang bata, hoy bata, ang lakas ng loob mong tingnan kami ng ganyan ah. Naghahanap ka ba ng gulo? Napakunot ang noo nito at nagnitnit ang mga ngipin habang nagpapatuloy. Hayop ka, huwag kang aalis diyan, hintayin mo ako. Pagkatapos ay isang malambing na boses ang narinig. Hoy, ano bang ingay ang ginagawa nyo? Napatalon siya sa gulat at lumingon sa pinagmulan ng boses. Nanlaki ang kanyang mga mata sa sobrang pagkamangha. Sa malayo, anino ng isang babaeng may mahabang buhok ang lumitaw. Nanginig siya at napasigaw, si Prinsesa Bon. Lumingon din si Beosiel at napaisip, Bon ba talaga ang tawag niya? Sa harap ng lahat ay nakatayo ang isang prinsesa na may napakagandang mukha. Mayroon siyang malamig at mapagmataas na aura. Ito ang prinsesa ng kaharian ng Adalbert, si Hongbon. Wala na siyang sinabi pa. Malamig lang siyang naglakad lampas sa grupo.
Nang makitang dumaan ang prinsesa sa harap niya, ang mayabang na batang mayaman ay biglang ngumiti ng matamis at bumati. Inyong kamahalan, magalang na bati niya, pero bago pa siya makapagsalita uli, isang malamig at matalim na tingin ang ipinukol sa kanya ng prinsesa. Pagkatapos ay binaliwala siya nito at naglakad palayo. Naiwan siyang hiyang-hiya, nakanganga ang bibig at hindi makapagsalita. Tuloy-tuloy itong pumasok sa loob ng may kalamigan, habang ang buong grupo naman ay naiwang tulala at bigo habang nagtitinginan sa isa't isa. Sa kabilang banda naman, nalagpasan ng prinsesa si Baekhyun Seol. Bigla niyang napagtanto na ang babaeng ito ang kaaway ng mundong ito. Ayon sa orihinal na kwento, ang prinsesa ay isa sa mga pangunahing karakter sa laro. Sila ng bida sa kwento ay laging magkakontra, pero sa huli, ang prinsesa ang siyang mamamatay. Kahit anong landas pa ang piliin sa laro, daranas pa rin siya ng trahikong kamatayan sa karamihan ng mga ending, o kaya naman ay mapipilitang magpakamatay dahil sa pambubuli sa akademya. Pinagdadaanan niya ang mga pinakakahiyahiyang karanasan sa harap ng lahat, na parabang kinasusuklaman siya ng developer at gusto siyang pagdusahin sa lahat ng bagay. Sa sandaling iyon, nanahimik siya habang inaalalang narinig niyang sikat na sikat pala ang prinsesa. Totoo nga, napakaganda niya pero sobrang lamig ng pakikitungo, na parang papatayin ka niya kapag naglakas loob kang kumausap sa kanya. Biglang kumalam ang kanyang sikmura. Hinawakan niya ito at hinimas. Ang pinaka-importante ngayon ay ang mapuno muna ang kanyang tiyan. Pagkatapak niya sa ikalawang palapag sa isang stall, nakakita siya ng iba't ibang Kumuha lang siya ng isa kahit ano, pero pagkahawak niya rito, namutla siya at naisip, hala, bakit ang mahal nito? Gayunpaman, nagkibit-balikat na lang siya at kumain para mabusog muna. Pagkakain, lumabas si Baekhyun na tulala, na parang taong nawalan ng rasyon. Inis niyang naisip, buwisit. Ganito ba talaga palagi dito sa Arcanium? Sira na. Sira na talaga. Sa sandaling yon, tumunog uli ang announcement speaker para ipaalam sa lahat, kami ay darating sa Arcanium sa loob ng 10 minuto. Mangyaring pumunta na ang lahat sa ground floor. Inuulit namin, darating tayo sa Arcanium sa loob ng 10 minuto. Pumunta na po ang lahat sa ground floor. Maraming salamat sa inyong kooperasyon. Pagkarinig nito, napangiti si Baekhyun at naisip. Sa wakas, magsisimula na rin. Tutal, ito na ang realidad ko. Habang iniisip to, excited siyang bumulalas, tara, simulan na natin. Maya-maya pa, nakarating na ang grupo sa Stella Academy. Pagkakita sa dami ng mga bagong mukha doon, medyo nakaramdam ng pagkailang si Baekhyun, huminga siya ng malalim. Buti na lang, naayos na niya ang problema niya sa ngayon. Hindi na siya mahahanap pa ng mga taga-Dark Demon Sect. Pero kakayanin kaya niyang mabuhay sa lugar na to. Hindi biro ang mabuhay sa mundong to. Sana ay meron siyang makuhang gamit na makakatulong sa sitwasyon niya. Habang iniisip yon, bigla niyang naalala na hindi pa pala niya nababasa ang mga notification. Binuksan niya ang system para i-check. Ganito ang nakasulat sa notification, binibigyan ka ng Stellar Project ng reward. Mga pagpipilian. Una, sandata na ginamit mo sa laro noong mababa pa ang level mo. Pangalawa, skill na nakuha mo sa laro. Pangatlo, experience. Habang nakatingin sa status line, napaisip siya ng malalim, mukhang may prinsipyo rin ang system na to ah. Pero tingnan natin, ano kayang dapat kong piliin? Piliin ko kaya ang flashlight reflector? Agad namang sumagot ang system. Batay sa search results, masyadong mataas ang ranking ng gamit na iyan, kaya kailangang i-downgrade. Nagpatuloy siya sa pagtatanong, paano naman ang Super Blink? Sumagot ang system na ayon sa mga resulta. Ang skill na ito ay isang upgraded version lang ng Blink, kaya hindi ito pwedeng makuha. Gayunpaman, pwede mong gamitin ang mga reward para palakasin ang Blink skill. Pagkabasa nito, natigilan siya at tahimik na minura ang wisit na system na iyon. Kailangan niyo ba talaga itong i-downgrade? Nang makita ang kanyang pagrereklamo, agad na ipinaliwanag ng system ang sitwasyon. Dahil sa kakulangan ng narrative energy, hindi namin ito lubos na magawang realidad, ha? Ano yon? Mukha siyang nalilito. Pagpapatuloy ng system, ang kwersang nakakaapekto sa takbo ng kwento ay tinatawag na narrative energy. Kapag patuloy mong in-explore ang mga hidden episode, maiipon ito. Kaya naman, sa ngayon, hindi mo pwedeng magkaroon ng mga gamit na sobrang lakas dahil baguhan ka pa lang. Kabado siyang naghintay sa susunod na sasabihin nito. Pero nang wala nang lumabas sa system, nagtanong uli siya, paano naman ang Crest Goggles? Sumagot ang system na base sa resulta, na pagdesisyonan nilang pwede itong ibigay. Sige, kukunin ko na yan. Pagkasabi niyon, agad na ibinato sa kanya ng system ang Crest Goggles. Hawak-hawak na niya ang salamin sa kanyang kamay. Pinagmasdan niya ito ng may panghihinayang, iniisip na hindi niya akalaing kakailanganin niyang isuot ang bagay na ito. Tandaan, ang Crest Glasses ay mga gamit na naglalaman ng lahat ng impormasyong nakalap ng mga player habang naglalaro. Hindi agad naaalala o nababasa ng mga player ang impormasyon tungkol sa mga monster na napatay nila o ang mga kaalamang nakuha.
Kaya naman, gumawa sila ng mga storage item para sa impormasyon. Ginamit ni Baek Yuseol ang crest glasses para itago ang impormasyon. Sa tuwa niya, isinuot niya ang salamin para i-check, isang asul na liwanag ang nagmula rito. Pagkatapos ay may lumitaw na mensahe, crest glasses na walang description level. Hindi man maalala ang kinain sa hapunan kagabi, pero ang salaming ito ay nagtatago ng detalyadong tala ng lahat ng nakita at natutunan mo. Isang espesyal na feature, ang sealed crest directory ay na-activate gamit ang mental energy. Binuksan niya ang isa pang directory para tignan ito. Muling nagpakita ng mensahe ang system. Mga sangkap para sa alchemy, hunting grounds, mga dungeon, at mga character. Hanggang sa puntong ito, naramdaman niyang kontento na siya. Ang lugar na to ay parang totoong mundo talaga. Kaya sa totoo lang, hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa mga kaya kong gawin. Gamit ang system. Pero gamit ang salamin na to, kaya kong bawiin ang halos kalahati ng energy na nagamit ko na. Biglang may mga nagbubulungan sa likod niya. Uy, hindi ba si Azel yon? Ah, yung tinutukoy mong panganay na anak ng traidor na si Dutch Mao? Grabe, ang kapal naman ng mukha niyang magpakita rito. It's a kits, hinaan mo lang boses mo, maririnig ka niya. Nang marinig ang isang pamilyar na pangalan sa kwento, naging curious si Baek. Azel ha? Ngayong nabanggit mo yan, isa sa mga skill ng Crown's Vision ay hinahayaan akong i-register o. Tignan ang impormasyon tungkol sa mga character sa plot. Masilip nga kung anong klaseng tao siya. Agad na lumitaw ang isang information panel. Pangalan, Azel Moff. Description, isang peking bida, isang ice lightning mage na mahilig uminom ng juice ng pickle bago kumain ng pizza. Ang panganay na anak ni Dutch Mao. Ang pagkamatay ng tatay niya ang naging dahilan ng pagbagsak ng pamilya nila, at ang magiging resulta nito ay ang kamatayan niya. Matapos magbasa, tahimik na napaisip si Baek, kaya pala, isa siyang peking bida. Kung pag-uusapan si Azel, may isang bagay akong kailangang linawin tungkol sa pagiging peking bida. Kahit na nasa loob ako ng isang mythological world sa loob ng isang laro, ang totoo ay hango ang mundong ito sa isang romance novel na may pamagat na Don't Love the Princess. Ikinukwento ng nobelang, yon ang tungkol sa bidang si Azel. Nawala sa kanya ang lahat ng mga mahal niya sa buhay, at lumaki siya habang kinakalaban ang mga pakanan ng kontrabidang si Bone. Sa huli, naging masaya siya kasama ang male lead. Halos naglaho na ang plano niyang paghihiganti, at pinrotektahan siya ng iba pang mga lalaking karakter. Pero nauwi ito sa isang malungkot na ending matapos makatanggap ng samut-saring reaksyon mula sa mga mambabasa. Ang problema rito ay kahit na ang mundo ng laro ay base sa nobela, iba ang takbo ng kwento rito. Sa laro, may idinagdag na karakter na nagngangalang Flame na pumalit sa papel bilang bidang babae. Bukod doon, may sariling storyline si Flame. Dati siyang isang babaeng namumuhay ng normal sa modernong mundo na mahilig magbasa ng nobelang Don't Love the Princess, at na-reincarnate siya rito. Kaya hindi gaya sa nobela, si Azel ang naging peking bida sa laro habang si Flame naman ang naging totoong bida. Kahit gaano papilitin ng mga player, hindi talaga mabubuhay si Azel sa kahit anong storyline. Ito ang resulta ng pagkakaalis sa kanya sa pwesto bilang totoong bida. Pero wala na akong pakialam doon. Kaya lang, hindi ko alam kung namamalikmata lang ba ako. Pakiramdam ko ay nakita ko na siya sa kung saan. Noon. Siguro guni-guni ko lang to, ngayon na ang oras para harapin ko ang katotohanan ito. Matapos ang isang mahaba at magulong araw, sumapit na ang bagong umaga. Ang nakakasilaw na sikat ng araw ay tumama sa buong Stella Academy. Sa loob, nakapagpalit na ang mga estudyante ng kanilang mga uniform, habang maayos na nakapila para makinig sa speech. Sa sandaling ito, nagsalita ang principal. Gaya ng alam ninyong lahat, ang mga Dark Mage ay mga mangkukulam, yaong mga nakakuha ng kapangyarihan mula sa ibang mundo at naging mga monster. Sa kasalukuyan, patuloy sila sa kanilang pananakop sa pamamagitan ng pagbubukas ng mga persona gate o pagpapakawala ng mga sinaunang dungeon para sakupin ang magical world. Responsibilidad nating mga mage na protektahan ang mundo mula sa mga masasamang puwersa. Dahil dito, biglang nagkaroon ng mga bulong-bulungan sa ibaba, hudyat ng bagong episode kasabay ng boring na speech na to. Sa totoo lang, sobrang nakakaantok. Kasabay nito, patuloy na umalingaw ang speech. At pagkatapos nito, dadalo tayo sa oath-taking ceremony para sa 4 na estudyanteng nakakuha ng pinakamataas na score na siyang kakatawan sa mga bagong estudyante. Halina kayo, pakiusap, pumanhik kayo rito. Agad namang umakyat ang mga huwarang estudyante ng sunod-sunod. Lahat sila ay mga gwapong binata at magagandang dalaga na may maningning na mga mukha. Habang nakatingin sa kanila, si Baek ay tahimik na napaisip na tila lahat sila ay nagniningning na parang sila mismo ang mga bida. Pero sino nga ba ang pinakamaningning sa lahat? Tama, siya nga. Umalingaw-ngaw ang boses ng principal, bilang kinatawan ng lahat ng mga bagong estudyanteng naririto, Mayusung, mangyaring umakyat ka rito para magsalita. Sa pagkakataong ito,
Ang mga babae sa ibaba ay napabuntong hininga sa paghanga. Wow, siya ang may pinakamataas na entrance score. At higit sa lahat, talentado na, gwapo pa. Tumingin si Baek sa kanya at kailangang aminin na, siya pala ang sikat na si Mayusong. Sa laro, si Mayusong ang perpektong ehemplo ng kasabihan sa itaas ng langit at lupa, ako lamang ang dakila, na may mana-rating na 9 na star, at potensyal na malapit sa mga Diyos. Isa siyang henyo sa mga henyo na kayang kontrolin ang lahat ng elemento sa mundo. Kahit hindi ko kayang magtagal hanggang sa huling resulta, kailangan kong iwasan ang mga bad ending sa pamamagitan ng paghila kay Mayusong sa panig ng kabutihan. Gayunpaman, yung cute na babaeng maikli ang buhok ay malamang na si Flame. Nagsimulang mag-isip ng malalim si Baek, pero depende pa rin yan sa kung paano siya kikilos mula ngayon. Dahil isa rin siyang nag-time travel dito gaya ko, baka magandang ideya na samahan siya. Pero magiging mas komplikado kaya ang lahat kung ituturing niya akong kaaway at itataboy ako. Ano pa man, may bentahe ako sa impormasyon, kaya hindi ko dapat sirain ang lahat. Si Flame ay mambabasa ng mga romantic fantasy novel, habang ako naman ay player sa fantasy game na to. Isinusumpa kong gagawin ko to, kahit na ang papel ko sa plot ay hindi man lang maikukumpara sa isang maliit na kontrabida sa isang. Bukod pa roon, may espesyal na kakayahan ang bidang babaeng si Flame na maglinis ng mga dark demon. Pero kasama nito, mayroon din siyang kapangyarihang magdala ng kamalasan sa mga taong malapit sa kanya. Siguradong maaapektuhan ako kapag lumapit ako sa kanya. Ang papel ko lang ay suportahan ang mga bida mula sa malayo at iwasan ang pakikipag-ugnayan sa kanila hanggat maaari. Habang iniisip iyon, natapos na ang inaugural speech ni Maang. Sa ibaba, masigabong nagpalakpakan ang lahat. Umalingaw ang boses ng principal. Kaya naman, idinedeklara ko na rito. Natatapusin na natin ang entrance ceremony ngayong araw. Pagkatapos dumalo sa entrance ceremony, biglang nag-notif ang system sa kanya. Congratulations sa pagtatapos ng episode 2 sa pamamagitan ng pagsali sa Stella Academy. Matapos ang opening ceremony, ay natapos na, nagtipon ang lahat ng estudyante sa isang lecture hall. At kanya-kanya silang pili ng maupuan ng malaya. Mukhang malungkot si Baek Yuseol sa sandaling ito, iniisip sa sarili na matagal na siyang gumaraduate sa universidad, pero ngayon, bigla siyang naging high school student uli, ang weird at ang panibago sa pakiramdam. Pero pinagaan niya ang loob niya, sinasabing kahit papaano, may maganda rin naman dito. Hawak-hawak niya ang relo sa kanyang kamay, iniisip na ang pagkakaroon nito ay talagang mabuti. Ito ang Stella Watch, ang patunay na isa kang estudyante ng pinakasikat na Stella Academy. Kapag mayroon ka nito, makakatanggap ka ng mga pribilehiyo at mas magandang serbisyo kaysa sa ibang mga mage. Sa pag-iisip nito, masaya niyang itinago ang relo sa bulsa ng kanyang pantalon at sinabi sa sarili, hehe, kailangang samantalahin ko agad ang pagkakataong ito. Sa sandaling iyon, may nagbukas ng pinto at pumasok. Isang lalaking may malamig na mukha ang naglakad paakyat sa podium at nagsabing, manatiling nakaupo ang lahat sa klase. Magsisimula na tayo sa test ngayon din. Maliban sa panulat, itabi nyo ang lahat ng iba pang gamit. Kung may nakasalamin sa inyo, kailangan ko muna itong i-check. Inis na naisip ni Baek Yuseol, kakatapos lang ng opening ceremony, test na agad. Haay, mas malupit pa ang curriculum dito sa Stella Academy kaysa sa karamihan ng mga universidad sa South Korea. Kailangan kumuha ng test ng mga estudyante sa pinakaunang araw pa lang. Isa itong placement test kung saan sinusuri at itinatalaga ang mga klase para sa mga estudyante. Nang maipamahagi na ang mga test paper sa lahat, bumalik ang guro sa podium at nagsalita ng malakas. Makinig ang lahat. Mayroon kayong 45 minuto para tapusin ang test. Ang oras ay magsisimula na ngayon. Mag-focus kayo. Para sa isang taong matagal nang nag-aral ng programang ito, tulad ni Baek Yuseol, na umaasang makakakuha ng sagot mula sa guro, pero puro masasamang tingin lang ang natanggap, kinilabutan siya nang makita ang exam paper. Punong-puno ng pawis ang mukha niya, iniisip, putya, hindi ko man lang maintindihan yung binabasa ko. Paano ko gagawin to? Sobrang hirap naman ito. Ang hierarchical test na ito ay walang kinalaman sa entrance exam. Kilala ito dahil sa nakakatakot na hirap nito. Ang mga estudyante ay hinahati mula grade F hanggang grade S based sa kanilang score. Siyempre, karamihan sa mga player ay nasa grade S sa kabilang banda, si Baek Yuseol ang panghuli sa 1,141 estudyante. Tinitingnan ang test, nag-alinlangan siya, baka dapat magpasa na lang. Ako ng blankong papel dahil tanggap na naman ako. Siguro hindi naman ako mapapatalsik, ituturing ko na lang na nag-volunteer ako na mapunta sa grade F. Tumingin-tingin siya sa paligid. Sa oras na ito, mukhang seryosong-seryoso ang lahat sa test. Si Maang lang ang nakaupo. Nang walang ginagawa, nakatukod ang kamay sa baba, at mukhang malalim ang iniisip.
Napatingin si Baekhyun Seol sa sarili niya nang may pagkadismaya. Ay, nakatungangan na lang siya. Tapos na kaya siya agad? Kaya pala mukha siyang nawawalan ng pag-asa. Sa larong ito, ang personalidad ni Maang ay puno ng kawalan ng pag-asa. Ipinanganak siya sa pinakamalakas na pamilya sa kontinente, may taglay na henyong, talino at napakahusay na talento. Napakadali ng lahat para sa kanya. Depende sa gagawin ng female lead, maaaring pumanig si Maang sa kabutihan o sa kasamaan. Lahat ng mga kalaban sa Dark Demon Cult na gustong lipulin ang sangkatauhan ay interesado sa kanya. Pero sa simula pa lang, ang pamilya na niya ang pinakamalaking problema. Ang makita ang ganoong henyo ay nagpabago sa tingin ko sa sarili ko. Bigla niyang na-realize, teka muna. Bakit ba ang hina ng utak ko? Pwede ko naman palang gamitin yung blink glasses ko. Ginamit ko na iyon dati para ipunin ang mga skills na natutunan ko sa library. Sa pagkakataong ito, talagang kapakipakinabang sila at wala namang mawawala kung susubukan ko. Sa pag-iisip nito, dinukot niya ang salamin sa kanyang bulsa. Isusuot na sana niya. Ang mga ito nang biglang maghinala ang proctor sa ikinikilos niya, lumapit ito, at nagsalita. Sandali, anong meron sa salamin mo? Sinabi ko. Na di ba, kung gagamit kayo ng salamin, kailangan ko muna itong suriin. Ibigay mo sa akin yan para ma-check ko. Si Baekhyun Seol ay nagulat at naisip, hayop na yan. Nakalimutan ko yun ah. Mabilis niyang iniabot ang salamin sa proctor. Hawak ng proctor ang salamin at maingat itong sinusuri sa bawat sulok. Napanghiwi si Baekhyun Seol habang tumatagaktak ang pawis. Iniisip, yari na. Anong gagawin ko? Kapag nalaman nilang magic glasses to, siguradong kick out ako. Tumingin siya sa itaas, nagdarasal sa langit, umaasang makaligtas sa krisis na ito. Bigla, lumitaw ang buwisit na system na may notification, isang nawawalang bahagi ng blink glasses ang natukoy. Gusto mo bang isomon ito? Sobrang takot ni Baekhyun Seol na muntik na siyang maihi ng dugo. Wag. Diyan ka lang, system. Kasalukuyan pa rin gumagamit ng magic ang proctor para i-check ang salamin. Pagkalipas ng ilang sandali, nawala namang. Matapos walang makitang kakaiba, ibinalik ito ng guro sa kanya at sinabing, wala akong makitang kahit anong mana rito, pero tandaan mong magpaalam muna sa susunod na pagkakataon. Nagulat si Baekhyun Seol, tapos ay masayang sumagot ng, opo, sir. Kasabay nito, lihim siyang nagdiwang sa kanyang isipan. Salamat sa Diyos. Kung gumagana ang orihinal na function nito, siguradong yari ako. Agad niyang isinuot ang salamin, at nagmukha siyang mas matalino ng kaunti. Pagkatapos niyon, lumabas ang mga sagot sa bawat tanong sa harap ng kanyang mga mata. Base roon, sinimulan niyang kopyahin ang mga ito, habang mayabang na nag-iisip na, jackpot talaga ako. Sino namang mag-aakala? Baka makuha ko pa ang unang pwesto. Gamit ang mga sagot na ito, siguradong papasa ako sa level F, at baka umabot pa ako sa level A. Habang nakatutok siya sa pangungopya, biglang umalingaunggaw ang boses ng guro. Tapos na ang oras ng pagsusulit. Lahat ng estudyante, itigil na ang pagsusulat at ipasa na ang inyong mga papel. Pagkatapos niyang magsalita, gumamit ng mahika ang proctor para kolektahin ang mga papel ng mga estudyante. Wala nang nakadagdag pa ng kahit isang salita. Habang pinapanood ang mga papel na lumilipad patungo sa guro, napangiwi si Baekhyun Seol at naisip na, tatlong tanong lang ang nagawa kong sagutan. Sa sandaling iyon, hawak ng guro ang tumpok ng mga papel at mabilis itong nirepaso. Biglang nanlaki ang kanyang mga mata sa matinding gulat. Samantala, dismayado pa rin si Baekhyun Seol dahil akala niya ay tuluyan na siyang makakaalis sa level F. Sa katunayan, mukhang sumobra yata ang ginawa niya. Hinawakan niya at tinanggal ang kanyang salamin. Biglang may napansin ang guro, dali-daling lumingon sa kanya, at sumigaw, Hoy, ikaw na estudyante, ibigay mo sa akin ang salamin mo ngayon din. Kinilabutan si Baekhyun Seol at nauutal na sumagot, bakit? Opo, heto po. Kinuha ng guro ang salamin at malalim na nag-isip, kakaiba. Hindi ito maaari. Pagkatapos ay hinarap niya ang bata at sinabing, Hoy, ikaw. Tawagin mo agad si Dr. Graven para sa akin. Sumagot ang bata, Opo. Sir. Nalilito ang kalooban ni Baekhyun Seol. Ano kayang pumasok sa isip ng guro? Nag-ingat naman akong magsulat para hindi mapagkamalang nandadaya, pero ngayon ay sira na ang lahat, o baka naman nabuko na ako. Maya-maya sa silid ng doktor, narinig ang nag-aalalang boses ng guro. Doktor, ano sa tingin niyo? Ang taong may hawak ng magnifying glass para sa inspeksyon ay walang iba kundi ang propesor ng necromancy, si Dr. Graven. Sumagot siya, talagang kahina-hinala na nasagot ng batang ito ang tanong na ito ng tama. Agad na nagtanong ang guro, kung ganoon, nandadaya ba siya? Sumagot ang doktor, nandadaya? Hindi siya nandadaya. Wala akong nararamdamang anumang mana mula sa magnifying glass o sa kahit anong gamit niya. Siguradong ginagawa niya ito gamit ang sarili niyang kakayahan.
Sa pagkakataong ito, nagpanggap si Baek Yuseol na paika-ika at nagpakita ng mukhang api. Tumawa ang doktor ng may interes, tinapik ang kanyang balikat, at sinabing, haha, talagang nakakaaliw ito. Hindi ko inaasahang makakatagpo ako ng ganitong kaso sa huling bahagi ng buhay ko. Ano pa man, Professor Lee Hanwol, huwag mong kalimutang humingi ng paumanhin at gabayan mo pa siya ng maigi. Medyo nahihiyang sumagot ang guro, opo, sir. Pagkatapos ay hinarap niya ang bata at sinabing, nagkamali ako ng hinala sa iyo. Patawarin mo ako. Pagkarinig niyon, napangiti si Baek Yuseol habang nakapikit, at naisip sa sarili, sa totoo lang, nandaya talaga ako, guro. Pero kung gumana ang orihinal na feature nito, tapos na ako. Pagkatapos ay sumagot siya, opo, wala po iyon, guro. Pagkalipas ng ilang sandali, sa opisina ni Professor Lee Hanwol, nakatutok ang mga guro sa pagwawasto ng mga pagsusulit nang matagpuan nila ang papel ng isang partikular na estudyante. Biglang hinawakan ng guro ang natapos na papel, at matagal itong tinitigan na tila hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Biglang may tumawag sa kanya. Oh, Professor Luan, ito ba ang pagsusulit mula sa mga estudyante sa unang taon? Sumagot si Lee Hanwol, opo, sir. Masayang dagdag ng babae, nabalitaan ko na maraming mahuhusay na estudyante ngayong taon. Ang babaeng ito ay isang senior council member ng Stella Academy, si Professor Edel Thaiman. Sumagot si Lee Hanwol, tama po kayo. Ngayong taon ay marami tayong pambihirang estudyante mula sa pinakaprestihiyosong pamilya sa mundo ng Fire Magic, si Princess Bo ng Fire Nation, si Adalbit. Nariyan din ang tagapagmana ng Scalvin Empire, si Jeremy Scalvin, na tinalo ang lahat ng kanyang mga nakatatandang kapatid sa labanan para sa trono sa edad na 12 taon pa lamang dahil sa kanyang talento sa mahika. At mula naman sa pinakamalaking magic tower sa mundo, ang Full Moon Tower, ang tagapagmana ng Tower Master na si Hanang ay nag-enroll din ngayong taon. Pagkarinig nito, humanga si Professor Edel Thaiman. Oh, narinig ko na ang paggawa ng mga tanong sa pagsusulit para sa mga elite na estudyante mula sa mga sikat na pamilya ay napakahirap. Siguradong magiging kapanapanabik ang taong ito. Sumagot si Professor Lee Hanwol, hanggat nasisiyahan po ang nakatatanda, masaya na ako. Sinabi ni Professor Edel Thaiman, ang pagsusulit ngayong taon ay may bagong format. Ang tatlong unang tanong ay napakahirap sagutin gamit lamang ang ordinaryong kaalamang akademiko. Ang mga ito ay matatalinong bugtong na may mga nakatagong kahulugan para subukin ang bilis ng isip. Kung hindi nila ito kayang sagutin, agad bang lilipat ang mga estudyante sa susunod na tanong? Pangalawa, kung paano haharapin ng mga estudyante ang isang problema na hindi pa kailanman nakita sa kahit anong libro. Tapos na ang panahon ng pagsasaulo lamang ng magic theory. Ngayon ay panahon na ng aktwal na labanan na nangangailangan ng mabilis na pagtatasa at malikhaing pag-iisip. Pero ang tanong na iyon ay hindi nangangailangan ng sagot. Mahigit 1,000 mula sa 100, 141 estudyante ang nag-iwan ng blanko sa kanilang mga papel. Mundo, si Prinsesa Bo ng Fire Nation, si Adalbit. Pati na rin ang tagapagmana ng Scalvin Empire na si Jeremy Scalvin, na tinalo ang lahat ng kanyang mga kuya sa digmaan para sa trono sa edad na 12 taon lang, salamat sa kanyang talento sa mahika, at galing. Sa pinakamarangyang magic tower sa mundo, ang Full Moon Tower, nag-enroll din ngayong taon ang tagapagmana ni Tower Master Hanang. Nang marinig ito, humanga si Professor Edel Thaiman. O, nabalitaan ko na napakahirap gumawa ng mga tanong sa exam para sa mga elite na estudyante mula sa mga tanyag na pamilya. Siguradong magiging kapanapanabik ang taong ito. Sumagot si Professor Lee Hanwol, basta't nasisiyahan ang nakatatanda, masaya na ako. Sabi ni Professor Edel Thaiman, ang test ngayong taon ay may bagong format. Ang unang, 3 tanong ay napakahirap sagutin gamit lang ang ordinaryong talino. Ang mga ito ay mga mapanlinlang na bugtong na may nakatagong kahulugan na sumusubok sa liksi ng isip. Kung hindi kaya lutasin, mabilis bang lalaktawan ng mga estudyante ang susunod na tanong? Pangalawa, kung paano haharapin ng mga estudyante ang problema na hindi pa nakikita sa kahit anong libro. Ang panahon ng memoryadong magic theory ay tapos na. Ngayon ay panahon na ng totoong labanan na nangangailangan ng mabilis na pagpapasya at malikhaing pag-iisip. Pero ang tanong na iyon ay hindi nangangailangan ng sagot. Mahigit 1,000 sa 1,000, 141 estudyante ang nag-iwan ng blanko sa kanilang papel. Ang natitirang 100 estudyante ay sinubukang maghanap ng sagot pero walang nakakuha ng tama. Sa hanay ng mga bagong estudyante, 3 lang ang sumagot ng tama. Si Ma Huang, isang henyo ng siglo na sumulpot na parang kometa, pero walang nakakaalam kung saang angkan siya nanggaling. Si Flame, isang estudyanteng ipinasok sa paaralan ng mismong punong guro. Kahit na isa lang siyang karaniwang tao, kinilala ang kanyang talento, na pumapangalawa lang kay Ma Huang. At sa wakas, si Baek Yusiel, isang karakter na wala namang gaanong pangalan. Hindi na nakapagtataka na sina Ma Huang at Flame ay ituring na mga henyo, pero si Baek Yusiel ay may napakababang marka sa entrance exam.
Gayunpaman, sa hindi inaasahang pagkakataon, nasagutan niya ang lahat ng tatlong mahihirap na tanong, lalo na't iniwan niyang blanko ang iba pa nang hindi man lang sinusubukang sagutan. Ang propesor na nakatayo, sa tabi ay nakitang tahimik si Lee Hanwol at nagtatakang nagtanong, anong problema? Mukhang interesado ka sa marka ng mga bata. Si Lee Hanwol ay sumagot ng may pagkalito. Hindi ko lang kasi maipaliwanag ang marka ng ilang estudyante. Nagpatuloy ang babae. Oh, may punto ka naman. Sa bagay, ang mga formula na iyon ay wala naman talagang niresolba, hindi alam ng mga bata iyon, pero kaya mo paring sagutan ang mga problema. Pero sa tingin mo ba ay henyo ang batang ito? Tanong ni Lee Hanwol. Kalmadong sumagot ang matanda, maaaring. Tsamba lang yan. Sa madaling salita, tumalikod siya at naglakad palayo, na nag-iwan kay Lee Hanwol na tulala, nakaramdam ang guro ng pagkalito at napabuntong hininga ng malalim. Pagkatapos ay tiningnan niya ang admission file. May nakalakip na sulat sa file na nagsasaad ng isang espesyal na admission dahil sa mataas na kakayahan nitong kontrolin ang blink. Sa puntong ito, napilitang tanggapin ni Lee Hanwol ang katotohanan at naisip, hindi na nakapagtataka na ang punong guro mismo ang gumawa ng paraan para sa espesyal na admission pero ang mag-aral ng combat magic habang nagpapakadalubhasa. Sa blink, talagang interesante yon. Pero malalaman din natin sa lalong madaling panahon kung nagkataon lang ba ito o kung talagang espesyal. Ang batang ito. Matapos lumabas ang resulta ng pagsusulit, hinati ng paaralan ang mga estudyante sa magkakaibang klase base rito. Sa sandaling, iyon, lahat ay sabik na nagpunta para tingnan kung saang klase sila napunta. Ang maririnig mo lang ay ang mga taong nagtatanungan sa isa't isa. Nabalitaan ko na nakapost na sa bulletin board ang resulta ng class assignment. Kinakabahan talaga ako. Sabi ng nanay ko, kapag hindi ako nakapasok sa class A, wag na raw akong magpakita sa bahay. Mabigat ang loob na naglakad si Baek UCL sa likuran, iniisip na hindi makapaniwala na darating ang araw na kailangan niyang tingnan ang sarili niyang class assignment. Dati, isang click lang niya ay mayroon na agad siyang resulta. Habang iniisip ito, lumapit siya sa bulletin board. Sa sandaling iyon, isang lalaking nakaasul na damit ang panayang tingin sa kanya na para siyang isang alien. Pagkatapos ay nagsimula ang mga bulungan sa likuran niya. Si Baek, UCL ba yan? Nabalitaan ko na zero. Ang nakuha niya sa practical magic portion ng entrance exam. Talaga? Hindi ako makapaniwala. Paanong ang isang basurang gaya niya ay nakapasok? Sa Stella? Hindi ko na alam kung ano pa ang batayan ng Stella ngayon. Binaliwala ni Baek UCL ang lahat ng chismis sa paligid niya. Ang pinakaimportante sa kanya sa sandaling ito ay kung saang klase nakasulat ang pangalan niya. Wala na siyang pakialam sa iba pa. Naglakad siya papalapit sa bulletin board at mabilis itong tiningnan. Nalito siya. Teka, nasaan ang pangalan ko? Labis siyang nagulat at naisip, posible kayang bumagsak ako dahil 3 tanong lang ang sinagutan ko. Hindi maaari, siguradong katapusan ko na ito, habang nadidismaya, patuloy ang pag-uusap ng grupo ng magkakaibigan. Bakit siguradong sigurado siya? Siguradong may pagkakamali rito. Talagang nakakapagtaka. Si Uslake mula sa pamilya ng Marquis ay pang-29 ang ranggo, pero napunta sa Class A, kahit ang nakakuha ng perfect score sa theory. Na pang-17 ang ranggo ay inilagay sa Class A, kaya bakit naririnig niyang binabanggit ang pangalan niya sa mahihinang tinig? Si Baek. UCL ay nagtaka at nalito. Anong nangyayari? Dapat ko bang tingnan? Sa bagay, bagsak na rin naman ako. Sa pag-iisip nito, nagpasya siyang lapitan ang kumpol ng mga tao para makinig. Biglang nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat nang makita ang sariling pangalan. Bakit nandoon? Ang pangalan niya? Imposible. Maaari kayang may naganap na pagkakamali. Ano ito? Ang pinaka-espesyal na ranggo na pangarap ng sinumang estudyante. Rank S. Dito tinitipon ang pinakamahuhusay na estudyante ng prestihiyosong Stella Academy. Hindi tulad ng ibang klase na may mga estudyante. Ng iba't ibang antas, ang Class S ay may 41 estudyante lang at binubuo ng iisang antas. Sa sandaling iyon, napakamot siya sa kanyang ulo. Napunta ako sa Rank S. Sana ay nagkamali lang sila, nakakaloka ito. Ngayon ay mas madalas ko nang makakasalubong ang mga pangunahing karakter ng larong ito. Ang masangkot sa mga bida ay pampabawas lang ng haba ng buhay ko. Hindi ko na ito mababago, mukhang wala na akong choice kundi ang subukang mamuhay ng tahimik. Magagawan din ng paraan ang lahat sa huli. Sa labas, nanatiling normal at tahimik ang akademya. Pero sa isang nakatagong sulok ng akademya, galit na sinampal ng isang babae si Prinsesa Bon sa mukha. Nakasimangot siya at sumigaw, mali ang lahat ng tatlong. Sagot mo. Kahit si Prinsesa Aeso ng bumabagsak na duchy ay nagawang makasagot ng 2 ng tama, ang babaeng ito ay ang fire element, na si Professor Hongyel, na ina rin ni Prinsesa Bon. Nagpatuloy siya, hindi mo man lang nasagot ang mga tanong na kahit ang mga insekto ay kayang makuha ng tama.
Ibig sabihin yan ay mas mababa ka pa sa isang insekto. Tingnan mo nga ng maigi ang sarili mo. Naintindihan mo ba? Mahinang sumagot si Bon, opo, ina. Naiinis pa rin ang ina at binigyan ng anak ng isang matalim na tingin. Pagkatapos ay, napabuntong hininga at napaos ang boses sa sama ng loob habang nagpapatuloy, makinig ka sa akin, Bon. Huwag kang magiging katulad ko. Isang taong pinalayas mula sa kaharian at ngayon ay hawak ang hangal na posisyong ito bilang propesor. Hindi ka dapat maging kahihiyan sa kaharian. Pagkasabi nito, yumuko siya at dahan-dahang hinawakan ang mga pisngi ng kanyang maliit na anak. Sabi niya, kailangang maging higit ka sa ate mo. Pagkatapos ay ngumiti siya ng mapagmahal gaya ng kahit sinong ina habang masuyong nakatingin sa kanyang anak. Naiintindihan mo ang ibig kong sabihin, di ba? Namula ang mga pisngi ni Bon. Nag-isip siya saglit at pagkatapos ay sumagot, syempre po, ina, naiintindihan ko. Pero ang totoo, niloloko lang niya ang sarili niya nang bitawan niya ang mga salitang iyon. Wala siyang naiintindihan kahit ano. Nabuhay siya ayon sa itinuro sa kanya at ginagawa ang lahat na parang robot. Pero, sa pagkakataong ito, ang mga problema ay may kinalaman sa mahika, mga spell, at pati na mga formula mga bagay na hindi pa niya napag-aralan kailanman. Kaya, ano, ang dapat kong gawin? Sa pag-iisip nito, humagulgol siya sa sama ng loob habang umaagos ang mga luha sa kanyang mukha. Bakit? Bakit nyo? Ako pinahihirapan ng ganito. Kasabay nito, sa loob ng silid-aralan ng S-level, nagtipon na ang lahat ng mga estudyante. Nakaupo si Busiel. Nang mag-isa sa pinakaharap na desk, malungkot at sapo ang kanyang mukha, iniisip na katapusan na niya. Siyempre, inilipat siya sa isang lugar na puno ng mga weirdong katulad nila, at hindi naman sa sinusubukan niyang mapalapit sa kanila. Sa sandaling iyon, nagsimula ang mga bulungan. Bakit daw siya narito? Iyon ang pinag-uusapan nila. Hindi niya talaga maintindihan. Alam niyo ba na tumutol ang mga pamilya namin at nagtanong kung bakit siya nasa S-class? Sabi lang niya, kwalipikado si Busiel na maging S-class. Seryoso, ang weird talaga niyan. Kahit na nagbubulungan ang mga taong iyon, naririnig pa rin ni Busiel ang kanilang usapan. Pakiramdam niya ay mag-isa lang siya, kaya naisip niya na baka siya nga ang kontrabida rito. Pero totoo naman iyon. Pinaghirapan nilang mag-ensayo. Bata pa lang sila. Kaya siguradong madidismaya sila kapag nalaman nilang ang isang tulad niya ay kasama sa klase nila. Ang klase ng isang tao ay nagbabago base sa academic performance. Kaya normal lang ito. Kahit ang S-class ay walang exception. Ang isang tao ay pwedeng ma-demote sa mas mababang klase o may mga estudyante rin na nakakaakyat sa S-class pagtagal. O sige, sa oras na iyon ay kakausapin ko sila. Tumingin sa paligid si Busiel sa mga pamilyar na karakter sa laro. Pero, sa isang milagro, naging kaklase niya ang mga ito. Nakakamangha talagang isipin ang lahat ng ito. Ang mga karakter sa laro ay nakatayo mismo sa harap ko. Sa loob ng ilang taon, karamihan sa mga estudyante sa klaseng ito ay magiging sikat sa buong kontinente, at 5 sa kanila ang may potensyal na magtaksil sa Magic Council. Isa na roon si Mayang. Magiging napakaganda sana kung mapipigilan iyon ni Flame sa simula pa lang. Biglang pumasok si Professor Lee Hanwol at nagsalita. Magandang araw sa inyong lahat, pakiusap, magsiupo na kayo sa inyong mga upuan. Nang marinig ang pamilyar na boses na iyon, lumingon si Busiel sa podium. Sa sandaling ito, nagsasalita na ang makapangyarihang propesor. Ikinararangal ko kayong makilala. Lahat. Maaaring nakita na ako ng iba sa inyo, pero magpapakilala pa rin ako gaya ng dati. Ako ang propesor ng S-class, si Lee Hanwol. Nang marinig ito, nagsimulang magbulungan at mag-usap ang mga estudyante. Sabi ng isa, siya pala ang sikat na propesor na si Lee Hanwol. Sumagot naman ang katabi niya, ang bilang ng mga dark magic beast na napatay niya ay halos umabot na sa 4 na digit. Nakakatakot. Tinatawag pa nga siyang level 7 na magic warrior. Ibang klase talaga siya. Nang makita ang mga estudyanteng gulat na gulat at nagkakagulo, nagsalita si Professor Lee Hanwol para pagsabihan sila. Pakiusap, tumahimik kayo. Ngayong taon, tila maraming talentadong estudyante rito, at mayroon pang ang isang special exemption student. Gaya ng alam ninyo, ang akademiyang ito ang humuhubog sa mga battle mage, na kilala rin bilang mga magic warrior. Makakaranas kayo ng mahigpit nakapaligirang pang-edukasyon sa loob ng 3 taon. Inaasahan ko na lahat kayo ay makakasabay sa mga aralin. Gusto kong ipakita ng bawat isa sa inyo ang pinakamagagaling na kakayahang malilinang nyo habang nandito kayo sa paaralang ito. Ngayon, mayroon ba kayong mga katanungan? Sa harap ng tanong ng guro, nanatiling tahimik ang buong klase. Ngumiti ang guro at nagpatuloy, mabuti. Kung ganoon, simulan na natin ang klase. Sa sandaling iyon, sa labas ng pinto, pumasok ang anino ni Prinsesa Bon nang makita siyang may pasa sa
Pisngi, nagulat ang lahat, at hindi exception si Bushel. Gulat siyang nag-isip, si Bon ang taong mas sumusunod sa mga batas. Kaysa sa kahit sino. Paano siya nahuli? Anong nangyari sa kanya? Lumapit siya sa guro, humingi ng paumanhin, at may sinabi. Baka sa kanyang mukha ang pagod at pagkadismaya. Dahil sa kuryosidad, inilabas ni Bushel ang kanyang crowbar. Glasses para tignan ito. Pagkasuot niya, lumabas ang isang information board. Bon, Fire Element Antagonist Mage, gusto ang red. Ginseng Candy, madalas sisihin ang sarili. Umiinom lang ng kape na may gatas sa estilong aalya. May masamang ina, nakatadhanang. Mamatay. Pagkabasa nito, bigla niyang naisip. Wala pang nagbabago. Nakatadhana pa rin siyang mamatay, pero kung si Ael ay mamamatay sa apoy, mamamatay rin si Bon kasama niya. Maituturing itong hindi matatakasang tadhana ng isang kontrabidang karakter. Ililigtas. Kusana siya kung kaya ko, pero wala ako sa posisyon para magligtas ng kahit sino. Habang iniisip ito, nalungkot siya ng kaunti at tinanggal ang kanyang salamin. Matapos marinig ang paliwanag niya kung bakit siya nahuli, nagsalita ang guro. Maghanap ka na ng maupuan. Doon. Habang narito, malungkot na bumubuntong hininga pa rin si Beusiel. Iniisip na medyo masama ang loob niya, pero kailangan niyang panatilihin ang distansya. Pagkatapos ay parang lumutang ang isip niya sa kung ano-anong iniisip. Bigla namang lumapit si Bon sa kanyang upuan. Baka sa mga mata nito ang hinanakit at lungkot habang nakatingin sa kanya, samantalang siya naman ay hindi pa rin maintindihan ang nangyayari. Agad na umupo si Bon sa tabi niya. Naguluhan si Beusiel at naisip, anong nangyayari? Ano ba talaga ang nararamdaman ko ngayon? Posible kayang simula pa lang ay baluktot na ang lahat. Matapos makaupo ang lahat. Nagsalita na ang guro. Sige, bago tayo magsimula sa ating aralin, magkakaroon muna tayo ng seremonya para sa pagmamana ng mga magic wand para sa inyong lahat. Magkasamang idadaos ng Class S at Class O ang seremonya, at ipapaliwanag ng guro ang mga detalye mamaya. Nakikinig si BQs at medyo naguluhan. Inheritance ceremony, mukhang medyo nakakaabala to. Pero pagkatapos ay napangiti siya, bakas ang pananabik para sa araw ng kaganapan. Sa Stella Academy, mayroong dalawang malaking event. Ang isa ay ang Soulmate Pact, at ang isa naman ay ang Inheritance Ceremony. Sa isang tanyag na akademya tulad ng Stella, ang Inheritance Ceremony ay may napaka-espesyal na posisyon. Maya-maya pa, ang mga estudyante mula sa Class S at Class A ay nagtipon sa isang mahiwagang lugar. Nagsalita si Professor Lee Hanwal. Narito na ba ang lahat? Maraming magic wand ang inihanda rito, mula sa pinakamababang ranggo hanggang sa medium level. Ang kailangan nyo lang gawin ay pumunta sa magic wand na gusto nyo at kunin ito. Napakakomplikado ng proseso ng pagpapalit ng wand kapag nakapili na kayo. Kaya naman, umaasa ang guro na pipili kayo ng mabuti. Pagkarinig noon, biglang naisip ni Bushel na kahit sinabi iyon ng guro, hindi tayo ang pumipili ng magic wand, kundi may iba pang dahilan. Sa mundong ito, ang mga magic wand ay tumutugon lamang sa taong kinikilala nila, na lumilikha ng resonance effect. Ibig sabihin din ito na hindi ka basta-basta makakagamit ng high-level wand dahil lang gusto mo. Habang iniisip ito, lumapit siya sa mga magic wand na lumulutang sa hangin. Tumingin siya sa paligid, punong-puno ng pag-aalinlangan. Hindi niya man lang alam kung alin ang dapat niyang piliin. Nakatayo lang siya roon at malalim ang iniisip. Kung dati siguro ito, mabilis na siyang kukuha ng low-rank na wand. Pero dahil nasa Class S na siya ngayon, hindi siya pwedeng pumili na lang ng kahit ano at baka maliitin siya habang buhay. Bigla namang may isang simpleng wand ang nakakuha ng atensyon niya. Sa mundong ito, ang mga magic wand ay nahahati sa dalawang uri, wand at staff. Ang mga wand ay karaniwang ginagamit ng mga knight na kailangang mabilis mag-cast ng magic. Sa kabilang banda, ang mga staff naman ay gamit ng mga bishop, na nakatuon sa isang malakas na atake na nangangailangan ng mas mahabang oras sa pag-cast. Bigla namang may narinig siyang mga bulungan sa likuran niya. Hoy, alin kaya ang pipiliin niya? Dahil nasa Class S siya, tiyak na hindi siya magkakaroon ng problema sa resonance. Napagtanto ni Beusiel na siya ang pinupuntirya nila. Pero binaliwala niya ang lahat, iniisip na hayaan na lang. Ang mga batang iyon na sabihin ang gusto nila. Hindi na niya binalak pang mag-aksaya ng panahon at mapagod. Bigla namang may tumawag sa kaniya mula sa likod. Naguluhan si Beusiel dahil hindi niya alam kung sino ang tumatawag sa kaniya. Kaya lumingon siya para tingnan ito. Isang hindi kilalang mukha ang lumitaw. Kaya nagtanong siya, anong kailangan mo at sino ka ba? May bahid ng kayabangan ang mukha ng lalaking ito at matapang na sumagot, ako si Oz. Hindi pa rin maalala ni Beusiel kung sino siya pagkarinig noon, iniisip na baka kung sino lang itong hamak na karakter. Ngayon lang niya narinig ang pangalang yon, kaya sumagot na lang siya ng walang gana para matapos na. Ganon ba? Naintindihan ko. Naghalukip-kip si Oz at nagpatuloy. Aling magic wand ba ang balak mong piliin? Walang pakialam siyang sumagot. Kukuha lang ako ng kahit ano.
Pagkarinig noon, ngumisi ng sarkastiko ang lalaki. Mas mabuting pumili ka ng magic wand na bagay sa status mo bilang isang ordinaryong mamamayan. Huwag mong subukang umakyat ng masyadong mataas, baka masakit ang bagsak mo at makaperwisyo ka pa kay Professor Lee Hanwal. Ang mukha ni Vic sa sandaling iyon ay parang nagsasabing, takot siguro sa iyo ang tatay mo. Hindi niya binalak na magbigay ng atensyon, tumalikod, at humirit pa ng pang-aasar. Ah, sige. Basta huwag ka lang gagawa ng gulo. Dahil sa kaniyang mapanguyam na sa loobin, lalong nainis si Us, umakyat ang dugo sa ulo niya at namula ang kaniyang mukha. Agad-agad pagkatapos niyon, tila nagwala siya. At sumigaw. Hayop ka. Gusto mo ba ng away, ha? Nakakainis talaga. Balak na sana itong baliwalain ni Busiel, pero gusto pa ring mang-asar ng paslit na ito. Napabuntong hininga siya sa diring naramdaman, kinuha ang kaniyang salamin sa bulsa at isinuot ito. Sa sandaling iyon, lumitaw ang impormasyon ng lalaki sa harap mismo ng kaniyang mga mata, pas Check Billian, anak ng Marquis. Check Billian, tauhan ni Prince Jeremy, antas ng pagkairita, 3. Matapos basahin, tinanggal niya ang salamin at itinago ito. Medyo nadismaya siya, at seryosong nag-isip, iyon lang ba talaga ang impormasyon? Pagkatapos ay tumingala siya at tumingin sa direksyon nito. Pagod na napabuntong hininga, iniisip kung may espesyal ba sa kanya. Pagkatapos ay itinuro ni Us ang isang staff ng may kayabangan at sinabing, kahit anong mangyari, iyan ang pipiliin ko, kaya panoorin mo akong mabuti. Sa direksyon ng kaniyang kamay, nakita ni Beusiel na isa itong magic staff. Bukod pa roon, ito ang Edmure Eddy staff, na tila siyang may pinakamataas na ranggo rito. Isang average high-level magic staff na karaniwang ginagamit ng mga profesional na mage. Sa kabilang banda, gaano ka man katalento, kung isa ka lang average low-level. Ang isang staff ay limitasyon na para sa mga apprentice. Kahit ang mga profesional na mage, bihira lang gumamit ng mga magic staff na mababa ang kalidad. Ang tanging mataas na antas ng magic staff dito, bukod sa Edmure Eddy, ay wala ng iba pa. Nakalagay lang talaga ito rito para ipagmalaki. Alam ng lahat na walang apprentice dito ang makakakuha niyon. Sa sandaling iyon, nagsalita ulit ang guro, tumayo kayo sa harap ng magic staff na gusto ninyo. Pagkarinig nito, isa-isang lumapit ang mga apprentice sa harap ng mga magic staff. Mukhang nahanap na ng lahat ang kanilang mapipili. Agad-agad, may mga asul na liwanag na nagningning sa paligid. Sa likod, bulalas ng mga nanggigilalas na trainee. Wow, ang napili ba niyang wand ay ang Haden Amicote. Isa iyong medium rank na wand. Nagawa rin ni Prinsipe Scalvin na makapili ng isang medium rank na wand. Habang inoobserbahan ang paligid, nagsalita rin. Si Bai QCL, pinili ni Prinsesa Bon ang Sulahav, na isa ring medium rank na wand. Ilang tao ba ang kayang makakuha ng medium rank na wand? Sobrang tindi ng taong ito. Lalo namang sumama ang loob ni Uslech, nang gagalaiti sa galit habang nagngangalit ang mga ngipin, sabi niya, "Buwisit. Maghintay lang kayo. Kaya ko rin yan." Pagkatapos niyang sabihin iyon, nagdesisyon siya at dumiretso sa wand na nasa harap niya. Naglakad siya sa gitna ng mga taong gulat na gulat. Maririnig ang mga bulungan ng pag-aalala. Hindi ba si Uslech yan? Kaya ba niyang makipagsabayan sa isang high-level na wand? Inabot ni Uslech ang kanyang kamay sa wand, nakangisi ng may tiwala na tila nagsasabing, pangangangain ko kayong lahat sa gulat. Tingnan natin kung ano ang tunay na talentong klaseng S. Pagkatapos ay mahigpit niyang hinawakan ang wand. Agad-agad, may mga maliliit na kislap ng kuryente ang lumabas sa paligid. Maya-maya pa ay nagkaroon ng isang malakas na pagsabog. Boom! 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 Ang napakalakas na kapangyarihan nito ay kumalat ng matindi, nakakasilaw para sa lahat ng nasa malapit. Hindi ito masyadong ikinagulat ni Baek UCL, napapikit na lang siya dahil gaya ng inaasahan niya na bigo ito. Sa sandaling iyon, tumalsik ng malayo si Uslech dahil sa lakas na nanggaling sa wand. Napasubasub siya sa lupa, nagngangalit ang mga ngipin, at ayaw tanggapin ang pagkatalo. Ang mga trainee sa malapit na nakasaksi sa pangyayaring ito ay nagpanik at sumigaw. Naku, mukhang seryoso ang sugat niya. Hoy! Bilisan nyo, tawagin nyo ang profesor para pumunta rito. Imposible ang isang high-grade intermediate magic staff. Kaya paano ba naging ganito kadesperado ang lalaking ito? Napabuntong hininga na lang si Baek UCL. Habang iniisip kung sino ba ang mga taong nagmamarunong kaya ayon, lagpak. Pre, mas mabuti pa sana kung binitawan mo na ang ideyang yan sa simula pa lang. Habang iniisip niya ito, biglang may isang trainee na lumapit sa staff. Mukhang kampanteng-kampante siya, sumisipol pa habang naglalakad. Lumabas na ang tunay na may-ari ng staff na iyon ay napagdesisyonan na pala. At ang taong may ganitong kumpiyansa ay walang iba kundi si Mayusang. Nakatayo siya habang tinititigang mabuti ang magic staff sa harap niya at pagkatapos ay ngumiti ng may pagmamalaki. Mukhang kontentong-kontento siya sa kanyang desisyon.
Pero dahil sa ginawa niyang ito, biglang nag-cheer ang mga estudyante sa paligid. Diyos ko, balak niya bang kunin ang